Ito ang Lingolind, isang mundong napapalibutan ng isang pader. Itinatago ng pader na ito ang lupain, pinoprotektahan, inaalagaan, at pinapanatili ito. Ang pader ay ang Diyos, ang pundasyon ng Lingolind. Ang Lingolind ay nahahati sa dalawang bansa, ang isa ay ipinagmamalaki ang katalinuhan nito, ang kataas-taasang Ludo, at ang isa naman ay nagpaparangal sa katapangan, ang Republika ng Reka. Sa araw na iyon, ang kataas-taasang diviner ng Reka, si Shuvi, ay nakakita ng isang palatandaan. Nakita niya ang tanda ng Phoenix, at ito ay babagsak sa silangan ng Jintosho malapit sa hangganan ng Ludo. Agad niyang ipinadala si Rin upang humingi ng pahintulot sa emperador na i-deploy at sakupin ang lugar na iyon. Gayunpaman, naniniwala ang lalaki sa screen na ito na hindi iyon kailangan. Natagpuan niyang tumpak ang hula ni Shuvi at siya si General Keith. Sa pagkakataong ito, kikilos siya. Kung ito ang tanda ng Phoenix, dapat ay may kayamanan sa loob. Inutusan ni Keith ang kanyang mga tropa na sumulong. Niyuyurakan niya ang lahat ng nilalang, naglalakad patungo sa pulang kahon. Sa loob ay mga bindwarper, na ginagawang mas madali ang labanan sa Ludo. Sa palagay ni Keith ay matutuwa ang emperador dito. Bigla, isang higanting sinag ng liwanag ang direktang kumislap mula sa lupa patungo sa kalangitan. At sa loob ng liwanag, isang higanti ang nagpakita. Tinawag niya ang grupo ni Keith na mga magnanakaw mula sa Republika ng Reka. Ang higanting iyon ay ang Brehite ng Ludo. Nakakagulat na napakabilis dumating ng Ludo. Sa takot na sakupin ng mga puwersa ng Ludo ang lugar na ito, humingi si Keith ng mga karagdagang tauhan. Tiniyak ni Shuvi sa lahat na magtiwala kay Keith at paprotektahan niya ang Rekuho. Kinuha ni Keith ang mga bindwarper, handang lumaban. Siya ang walang talo na general ng Republika ng Reka, si Keith Rudin. Agad siyang nag-transform bilang isang Brehite. Mabilis ding nag-transform ang iba pang mga sundalo mula sa Ludo. Dumating lamang sila para angkinan ang Rekuho. Nakita ni Keith na ang lahat ng mga taong ito ay eksaktong pareho. Ang Brehite ang sagisag ng paniniwala ng isang tao, ngunit ang mga taong ito ay bulag na naniniwala sa malawakang replikasyon. Sa tingin niya ay hindi sila karapat-dapat na hawakan ang Reka. Kaya't si Keith lamang ang tumalo ng buong hukbo ng Ludo. Hindi maiwasan ni Shuvi na mamangha dito. Ang senyales ni Shuvi ay nagpapahiwatig na may isa pang Rekuho na dapat kunin. Kahit na minsan lang nagpapakita ang Rekuho sa isang buwan, sa pagkakataong ito ang lokasyon ay ang kaparangan ng Iki. Walang nakatira doon, at hindi makapagpadala ng mga sundalo si Keith dahil ang lupang ito ay wala sa ilalim ng kanilang soberanya. Kaya bumalik si Keith, at si Shuvi na ang kikilos. Nagbabala si Rin na magagalit ng husto ang emperador. Ang isyu ay hindi lamang ang pangalawang Rekuho, kundi ngayon pa lang sila nakakita ng ganitong palatandaan. Ang sitwasyong ito ay hindi pa nangyayari noon. Kaya, dapat humingi ng pahintulot si Shuvi sa emperador bago pumunta, ngunit walang gaanong oras si Shuvi. Ang isang taong katulad niya ay maaaring lumikha ng pangunguna. Sa Edger Village sa teritoryo ng Iki, dalawang tao ang nangangaso. Ang lalaki na ito ay takot na nagtatago sa likod ng babae. Pagkatapos mangaso at mangalap, bumalik ang grupo. Naglaro at tumatakbo ang mga bata sa likuran. Ang isa ay hindi sinasadyang nadulas at nahulog sa bangin, ngunit ang babaeng ito na may berde na buhok ay gumamit ng isang nababanat na lubid upang hilahin siya pataas, hinayaan pa siyang mag-swing ng ilang rounds, at siya si Athena. Pagbalik sa nayon, ipinakita ng lalaki mula kanina ang karne na kanyang hinuli. Nagpakita ang matandang lalaki sa nayon. Hindi nila naabot ang kanilang kota, ang dami nilang pangangaso ngunit isa lang ang nahuhuli nilang hayop. Tila mas mahirap ang taong ito kaysa sa mga nakaraang taon. Dahil kaunti lang ang karne, sinisisi ng lalaki ang sarili niya sa pagiging walang kakayahan. Iniisip ni Athena na mas mabuti nang magkaroon ng isang bagay kaysa wala. Papunta na si Shuvi kasama si Rin. Ang misyon niya ay suportahan at protektahan ang Supreme Diviner. Isang metal na bagay ang bumagsak sa nayon, mabilis na tumatakbo at sinira ang bahay ng lalaking ito. Hindi maintindihan ng mga taga-nayon kung bakit dito napunta ang Rekuho, ang kayamanan mula sa langit. Sinipa ito ng galit na lalaki dahil nawasak ang kanyang bahay. Tuwang-tuwa at mausisa ang mga taga-nayon, iniisip na may pagkain sa loob at magkakaroon sila ng piging. Lumapag sina Rin at Shuvi sa lupain sa teritoryong Iki.
Habang nagmamasid mula sa malayo, nakita nila ang mga taga-nayon na nagdiriwang na parang nasa isang pista. Humingi ng permiso ang lalaki sa matanda para buksan ang kayamanan. Lumalabas na nagluluto sila ng rekuho. Inisip ni Rin na mapanganib na lumapit at iminungkahi na patuloy na magmasid. Tuwang-tuwa ang lalaki na buksan ang rekuho. Mabilis na nagbabala ang kapatid na babae na walang pagkain sa loob, ngunit bukas na ito. Mula sa loob, isang binata ang tumalon palabas, sinipa ang lalaki, at isinumpa ito dahil sa labis na pagkabaliw niya para lutuin siya. Pinalibutan siya ng mga bata sa nayon, sinusubukang kagatin siya, inaakalang pagkain siya. Nagulat si Shuvi nang matagpuan ang isang tao sa loob ng rekuho at sinabing ang kahangahangang mundong ito ay mayroon pa ring maraming misteryo. Nahirapan ang binata sa mga bata upang patunayan na hindi siya pagkain. Nang gabing iyon, tinanong siya ng buong nayon na parang isang interview sa trabaho. Hindi niya matandaan kung sino siya. Ang tanging naaalala niya ay ang kanyang pagkagaling sa kabila ng pader. Gusto niyang tulungan siyang makabalik, ngunit iniisip ng lahat na katawa-tawa ito. Ang buong mundo ay nasa loob ng pader, kaya walang maaaring anumang bagay sa labas. Ito ay isang kanayunan kung saan ang pader ay malayo. Ang pader ay ang dulo ng lupain, ang hangganan na nagpoprotekta sa mundong ito. Iginiit ng binata na pumunta sa pader upang bumalik. Pinagmasdan ni Shuvi mula sa itaas, sinimulang questionin ang pader at ang pinagmulan ng rekuho. Matatag na sinabi ni Rin sa tabi niya, ito ay isang regalo mula sa pader, isang napaka-mekanikal na sagot. Itinuring niya ang binata na isang erehe at sinimulang bunutin ang kanyang sandata. Isang sasakyan ang lumapit sa mga taga-nayon, marahil ay mga bandido na naghahanap sa rekuho. Agad siyang nagiba ng anyo at nagbanta na wawasakin ang nayon kung hindi nila ibibigay ang rekuho. Itinuro ng mga takot na taga-nayon ang binata, nais nilang kunin siya ng bandido. Hindi inakala ng bandido na ang lalaking ito ang kayamanan ng rekuho. Kaya, nabaliw siya, nagpaputok ng mapaminsalang mga bala, dahilan para magtakbuhan ang mga taga-nayon sa kaguluhan. Humakbang ang matapang na binata, ipinakilala ang sarili na nagmula sa kabila ng pader, at hiniling sa bandido na tulungan siyang makabalik. Nang makitang walang suot ito, tumanggi ang bandido na makinig at itinapon siya pabalik sa dalaga. Ibinigay ni Athena sa kanya ang lumang panloob ng kanyang ama para isuot habang kinukuha nito ang mainit na damit, naghahandang magbagong anyo. Anak siya ng dating hepe ng pulisya ng nayon. Nang masawi ang kanyang ama, naisip niyang pagkakataon na niya para akuan ang responsibilidad. Tinanggap niya na maaaring masawi siya kung matatalo sa anyong Brehite. Nagulat ang bandido nang matagpuan ang isang bind warper sa liblib na kanayunan na ito, ang bagay na nag-uugnay sa paniniwala sa mga tao upang gawing mga higanti. Sumugod si Athena ngunit natali. May paniniwala rin ang bandido, at walang awa sa mga ito. Habang nagpupumiglas siya, lalong lumalakas ang lalaki. Nagmakaawa ang mga tao kay Athena na kanselahin ang kanyang anyong Brehite or masasawi siya. Bilang isang gumagamit ng bind warper, siya ay kumpirmadong controller. Walang sino man ang maaaring gumamit ng bind warper na iyon kung siya ay buhay. Nangangahulugan ito na tatapusin ng bandido si Athena para makuha ang bind warper. Nang makita ang mapanganib na sitwasyon, mabilis na gumapang pabalik ang binata sa rekuho. Hinanap niya at kinuha ang isa pang bind warper. Dahil isinugol ni Athena ang buhay nito para bigyan siya ng damit panloob, isinugol niya ang kanyang buhay para iligtas ito. Pagkatapos ay nag-transform siya sa isang napakalaking anyo. Bumalik sa anyong tao si Athena at nahulog ang binata mula sa bangin habang hinahabol ng bandido. Sinubukan siyang atakihin ng bandido ngunit nabigo. Nakakagulat na ang binata na ito ay isang taong walang paniniwala. Natalo ang bandido sa anyong Brehite ngunit hindi nawala. Kahit hindi nakakaintindi, nakita ito ni Shuvi na lubhang kawili-wili. Nagmaneho palayo ang bandido habang nanatili ang binata kasama ang mga taga-nayon. Nagpakilala siya bilang Barky mula ngayon. Sa malagim na araw na iyon, isang binata ang nahulog mula sa langit patungo sa liblib na nayon ng Edger sa Iki. Ang binata na nawalan ng memorya ay nakakontrol ng isang Brehite nang hindi nangangailangan ng anumang paniniwala. Sinabi niyang galing siya sa kabila ng pader papunta sa tirahan ng Lingolin. Kalokohan ito at ang pangalan niya ay talagang Barky.
Pinag-iisipan ng mga taga-nayon na ibunyag niya ang tunay niyang pangalan habang mapaglarong ginagamit niya ang panloob para guluhin ang Bindwarper. Hiniling ni Athena na magsuot siya ng pantalon, kaya nagsuot siya ng panloob, isinuot ang Bindwarper sa kanyang braso, at nag-transform sa isang Brehite. Pagkatapos ay sumugod siya patungo sa pader at determinado siyang tawirin ito. Sinabihan din ni Shuvi si Rin na habulin siya agad. Bigla, nakaramdam si Athena ng matinding sakit ng ulo. Sa kabila ng paulit-ulit na paglalakad, hindi pa rin makalapit si Barky sa pader. Dahil sa pagod, napaluhod siya, bumalik sa anyong tao. Gutom na gutom siya, hiniling na sana ay may mahulog na pagkain mula sa langit. Nagpakita si Shuvi, ipinaliwanag na ang pader ay mas malaki kaysa sa inaakala ni Barky. Mukhang malapit ito ngunit inaabot ng 1 buwan bago ito marating. Ipinakilala ni Shuvi ang kanyang sarili, pagkatapos ay sinabing si Barky ay pambihira dahil nanatili siya sa anyong Brehite ng mahigit 5 oras, sa palagay niya ay may espesyal na paniniwala si Barky. Karamihan sa mga tao ay maaari lamang tumagal ng 1 or 2 oras. Hindi rin sigurado si Barky, dahil ito pa lamang ang kanyang pangalawang pagbabago. Gustong kumpirmahin ni Shuvi kung talagang nagmula siya sa kabila ng pader at mausisa kung ano ang naroon. Hindi matandaan ni Barky ngunit sa palagay niya ay malalaman niya pagkatapos niyang bumalik. Malakas na nakipagtalo si Rin, na inaangkin na ang tinatawag na lampas sa pader ay hindi umiiral. Mahinahong sinabi ni Shuvi na ang ganitong reaksyon ay normal lamang. Para sa mga taong katulad nila, ang pader ay nakapalibot, nag-aalaga, at nagpoprotekta sa lupain. Sa Lingoland na ito, naniniwala ang mga tao na ang mundo ay ganap na nakapaloob sa loob ng pader. Para kay Shuvi, itinuturing niya ang kanyang sarili na isang henyo na may sariling landas. Ang pader na ito ay 10,000 gen ang taas habang siya ay 1.78 gen lamang ang taas, ibig sabihin ang pader ay 5,000 beses na mas matangkad kaysa sa kanya. Gusto niyang isipin ni Barky ang 5,000 Shuvi na nakasalansan sa ibabaw ng isa't isa. Nang mapagtanto ni Barky ang kalokohang ito, sinuntok niya si Shuvi. Sumugod si Rin para umatake, ngunit madaling nakaiwas si Barky. Bagamat nalito si Shuvi, alam ni Barky na kaya niyang sipain ng isang taong katulad ni Rin, ngunit hindi ang 5,000 katao na katulad ni Shuvi. Muling umatake si Rin, iniisip na walang silbi ang sinasabi ni Barky. Naghagis si Shuvi ng karne para harangan ang palaso ni Rin. Pinuri niya ang kakaibang estilo ng komunikasyon ni Barky at inanyayahan itong hatiin ang karne. Hindi nag-atubili si Barky at kinain ito. Tutulungan ni Shuvi si Barky na lumipad sa pader, ngunit bilang kapalit, kailangan niyang maghintay ng ilang araw si Barky. Ang mga bituin ang hangganan ng langit at ang mga pader ng tore ang mga gilid ng mundo, hindi makapaniwala si Shuvi sa ganoong loika. Batay sa kung paano magsalita si Shuvi, iniisip ni Barky na mapagkakatiwalaan niya ang taong ito. Sa nayon, unti-unting nakabawi si Athena sa normal. Nagpapakita ng lakas ang Brehite sa pamamagitan ng kalooban ng isang tao. Hindi niya dapat itong gisingin ng tuloy-tuloy pagkatapos lamang ng unang pagkakataon. Ipinagmamalaki ni Benjo ang pagiging may karanasan sa nayon na ito. Gusto ni Athena na mahanap si Barky dahil alam niyang hindi niya matatawid ang pader kahit na nasa taas na anyo ng Brehite. Kaya, sinipa niya ang pinto para mabuksan. Hindi inaasahan, nasa labas si Barky na mahimbing na natutulog. Ipinaliwanag ng mga bata na isang nakakatakot na babae ang nagbalik sa kanya rito habang sina Shuvi at Rin ay bumalik. Inutusan ni Rin si Shuvi na huwag banggitin si Barky or ang mundo sa kabila ng pader sa korte ng Ludo at sa emperador kung ayaw niya ng gulo. Nang magkita silang muli ni Keith, na naghahanap ng pangalawang kayamanan, hindi niya naunawaan na nasa isang gabing date sila. Nang makita ang mga gasgas sa mukha ni Shuvi, nahulaan ni Keith na may ginawa siya kay Rin para masampal. Sumagot lamang si Shuvi na ipapaliwanag niya pagkatapos ng ibang araw. Pinaalalahanan lang ni Keith si Shuvi na mag-ingat. Kinabukasan, nagsimulang makihalubilo si Barky sa buhay sa nayon. Nagtakbuhan ang mga bata sa paligid niya, interesado sa kanyang mga bagong damit. Ang mga damit na iyon ay dinala ni Athena, ang babaeng hepe ng pulisya ng nayon, at tinahi ni Benjo. Pinahahalagahan ni Barky ang magagandang damit, habang sinabi ni Benjo na kung talagang gusto siyang pasalamatan ni Barky, dapat siyang tumulong sa pagkukumpuni ng nawasak na bahay.
Sa kasamaang palad, limitado ang mga kasanayan ni Barky at kakaunti ang mga materyales. Si Elsa, ang mangangaso ng nayon, ay hindi nagtitiwala sa mga bagong dating. Nagpakita siya ng maingat na saloobin at hiniling kay Barky na sundan siya. Inakay niya ito sa mga kagubatan at bundok, ipinakita sa kanya ang mahirap at naghihirap na buhay ng isang maliit na nayon na nasa pagitan ng dalawang malalaking bansang nag-aaway. Sinabi ni Elsa na kung mananatili siya, magdudulot lamang siya ng mas malaking panganib sa nayon. Naunawaan ni Barky na gusto na nilang umalis siya, ngunit hindi niya sila sinisisi. Tahimik na binigyan siya ni Benjo ng ilang pinatuyong pagkain, na sinasabing iyon lang ang maaari nilang pagsaluhan. Samantala, hinulma ni Shuvi ang selyo ng hari upang makapasok sa mga ipinagbabawal na lugar upang matuklasan ang katotohanan tungkol sa mundong ito. Natuklasan niya na ang mga bandidong sumalakay sa nayon noon ay saludo. Bumalik ang nakaligtas na magnanakaw upang iulat na nasira ang mahiwagang singsing, ngunit nakaligtas siya. Nang marinig ito ng prinsesa ng Ludo, isang mahilig sa kapayapaan, ay nais matuto ng higit pa. Naniniwala siya na kung may paraan upang matigil ang digmaan, dapat niyang malaman. Kaya, inutusan niya ang mga mensahero na hanapin ang isang taong nagngangalang Barky. Nagpadala ang mga mensahero ng isang liham sa pangulo ng Iki, na humihiling kay Barky na sumuko kung maaari. Nang gabing iyon, maraming mga hayop na hinuhuli ang ibinalik mismo ni Barky upang pasalamatan ang lahat. Habang nagsasaya ang mga taga-nayon, biglang dumating ang mga sundalong Ludo. Hiniling nilang hanapin si Barky sa nayon. Nang hindi nila siya matagpuan, iniutos ng pangulo na sirain ang buong nayon. Nagsimulang magpaputok ang mga sundalo, na napilitan si Athena na lumaban upang protektahan ang mga taga-nayon. Tumakbo si Elsa sa dating gamit ni Barky upang hanapin ang anumang natitirang ring. Malubhang nasugatan si Athena at nakahanap si Elsa ng isa pang ring. Isinuot niya ito at nagliwanag at nagbago ang kanyang katawan, ngunit dahil hindi pamilyar sa kapangyarihan, nawalan siya ng balanse at nahulog sa isang malalim na hukay. Sinubukan ni Benjo na tumakas at hindi sinasadyang natuklasan si Barky na natutulog sa isang balon. Nagtatago siya roon upang tuparin ang kanyang pangako kay Shuvi na huwag umalis sa nayon. Nang makarinig ng mga putok ng baril, nagising si Barky. Isinuot niya ang ring at binalot ng liwanag ang kanyang katawan. Pagkatapos ay tumalon siya palabas ng balon, nag-transform sa isang higanteng anyo, at sumugod sa labanan. Sa ibang lugar, narating ni Shuvi ang ipinagbabawal na lugar kung saan itinatago ang mga sinaunang teksto. Sinimulan niyang basahin at alamin ang totoong kasaysayan ng mundong ito. Samantala, nakarinig si Elsa ng isang boses sa kanyang isipan, na ginagabayan siya upang kumonekta sa baluti na ginagamit ni Barky. Naglunsad si Barky sa larangan ng digmaan ng mabangis na mga pag-atake, na tinalo ang commander. Muling nabasag ang ring, ngunit nakaligtas ang kalaban. Sa pagbabasa ng mga huling linya, natakot si Shuvi nang matuklasan ang katotohanan na si Barky ay isang tagapag-alaga mula sa kabila ng pader. Kapag ganap na siyang nagising at naalala ang lahat, ang mundong ito ay masisira. Ang sitwasyon ay napakagulo dahil ang lupa at mga bato ay patuloy na gumuguho at nakausli. Kahit si Elsa ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Nakatakas siya mula sa kuweba, ngunit ngayon ay napakataas ng kanyang posisyon para makababa. Tumakas ang takot na sundalo, nagrereklamo na hindi para rito ang pagiging sundalo, pero pinigilan siya ni Benjo. Sa kabisera ng Republika ng Reika, pinuri ng emperador si Keith sa mahusay na pagbihag sa rekuho at pagpuksa sa mga puwersa ng Ludo. Hawak ang tumpok ng mga Bindwarper, tiwala ang Reika na ang Ludo ay palaging nasa kawalan ng kapangyarihan kumpara sa kanila. Iniutos ng emperador na isuot ang mga pulse eras na ito sa lahat ng sundalo. Isinusuot nila ang mga ring gamit ang paniniwala upang magbagong anyo. Nais ng emperador na ihayag ng mga mandirigmang ito ang kanilang pinakamalalim na paniniwala. Kapag nagbagong anyo, lahat ng Brehite ay mukhang magkakapareho. Naisip ng opisyal sa tabi niya na habang nakatayo sa harap ng emperador, lahat sila ay may parehong paniniwala, kaya lumilikha ng magkakaparehong pambihirang mandirigma. Nagtataka ang emperador kung bakit naiiba ang taas ng Brehite ni Keith sa ibang mga sundalo, at pinangalanan niya itong Gigan. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan ang pangalawang rekuho, binanggit na hinahabol din ni Shuvi ang rekuho.
Inutusan niya si Keith na ipaalam kay Shuvi na hinihintay niya ang kanyang ulat dahil nagpakawala ng paunang salita si Rin. Alam ni Keith ang tungkol sa taong nasa loob ng Rakuho. Dahil sa inis, hinawakan ni Keith ang damit ni Shuvi, at tinanong kung ano ang itinatago nito. Ngunit dahil hindi siya malinaw sa kanyang sarili, nag-iimbestiga pa rin si Shuvi. Pinaghihinalaan niya na maaaring may iba pang bagay na maaaring sumira sa mundo batay sa nabasa niya sa mga ipinagbabawal na archive. Nang malaman niyang pumasok doon si Shuvi, lalong nagalit si Keith. Binalaan ni Keith si Shuvi na huwag maging pabaya. Lumaki sila malapit sa hilagang pader, nahihirapan mula sa wala upang maabot ang kanilang kasalukuyang mga posisyon. Marami silang mga kaaway tulad ng Chancellor. Nangako sina Shuvi at Keith na babaguhin ng magkasama ang Reika, at ayaw ni Keith na makalimutan niya ang pangakong iyon. Inisip ni Keith na magkasundo sina Shuvi at Rin at umaasa na malapit na silang tumungo sa altar. Namula si Rin, ipinaliwanag na sila ay mga kasamahan lamang. Nagbibiro lamang si Keith at umaasa siyang hindi magagalit si Shuvi sa emperador at magre-report sa kanya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng labanan, tiningnan ni Barky ang ship, gustong gamitin ito upang maabot ang pader. Gayunpaman, ang ship ay maaari lamang lumipad gamit ang Brehite ni Elza. Sa pagtingin sa nawasak na nayon na dulot niya, nakaramdam si Barky ng matinding pagkakasala, ngunit gusto pa ring bumalik. Nang kausap niya si Shuvi, napagtanto niyang hindi niya kayang maabot ang pader ng mag-isa, ngunit siya ang bida na may kapangyarihan ng pagkakaibigan, at ang kanyang mga kaibigan ay ang mga tao mula sa nayon ng Edger. Nagbabasa ng ulat ang matanda sa nayon at ang Brehite ni Elza ang pinakamahirap. Ang paglaki sa hangganan ay nagpatigas sa kanya. Kung tungkol kay Barky, bukod sa kanyang mga alaala, walang nakikitang problema ang mga taga-nayon sa kanya. Iniisip ng matanda na ang tanging problema niya ay ang maling akala na galing siya sa kabila ng pader. Nakikipag-usap si Benjo sa commander ng kalaban. Gusto niyang tumulong si Athena sa pagtawag sa matanda at iba pang mga taga-nayon. Ayaw niyang manatili rito habang buhay ang lalaking ito. Dahil nakita niya si Benjo bilang isang super patriot, nakaramdam ng swerte ang commander. Hinikayat niya si Benjo na maging bayani balang araw. Nang magising si Barky, nakita niyang nakapalibot sa kanya ang mga taga-nayon at kinuha na ni Benjo ang kanyang bindwarper. Para manirahan sa ibang lugar, dapat itong isuko ng buong nayon. Nangako ang Pangulo sa lahat at naluluha si Elza. Nakarating na sila sa isang dead end at wala na ang nayon ng Edger. Nang gabing iyon, habang pinapanood ng super patriot na si Benjo si Barky, dumating ang nagrebeldeng si Athena para pilitin siyang palayain si Barky. Ayaw niyang malagay sa panganib ang kanyang tagapagtaguyod at ililigtas niya ito. Nagpakita si Elza mula sa likuran, nakatutok ang baril, pinipilit si Athena na huminto. Iniisip niya na bahagi ng buhay ang sakripisyo. Sinabi ng commander na ibibigay lang niya si Barky sa ludo, hindi niya ito tatapusin. Pinutol ni Barky ang usapan at hindi siya tatakbo palayo. Kung tatakbo siya, sisisihin ng lahat si Athena. Gusto niyang tumawid sa pader, ngunit ayaw niyang may masangkot. Tinanong niya ang pangarap ni Elza na protektahan ang nayon dahil maaaring nagsisinungaling sa kanya ang commander. Tanging siya lamang ang makakapaglipat ng higanteng ship na iyon, isang kapangyarihang wala sa iba. Matapos ang teknik na nagpapabago ng isip ng bida, tumanggi si Elza. Pagkatapos ay sumakay ang lahat sa ship patungo sa isang bagong tahanan, nakakulong si Barky sa isang hole habang ang commander ay nagsasaya gamit ang kanyang bindwarper. Labis na nadismaya si Athena sa nayon. Ang ginagawa niya lang ay mamuhay sa panghihinayang dahil hindi niya matulungan ang isang taong inutangan niya ng loob. Lumapag ang ship at ibinigay ng commander si Barky at ang kanyang bindwarper sa kanyang nakatataas. Tulad ng ipinangako ng Pangulo, ililipat ang mga taga-nayon sa isang bagong lugar na may matabang lupa tulad ng isang lupang pangako habang si Barky ay ibibigay sa ludo. Humingi ng pahintulot si Benjo na sumali sa hukbo. At tulad ng isang torong tingga, personal niyang pinasabog ang ship na lula ng kanyang sariling mga taga-nayon, at ibinaon sila sa ilalim ng lupa at mga bato. Itinuring ito ng Pangulo na kinakailangan upang iligtas ang teritoryong Iki. Dapat burahin ang presensya ng nayon ng Edger at ang ship. Ayaw ng Pangulo na mag-away ang Reika at Ludo sa kanyang teritoryo. Ngayon na pagtanto ni Benjo na siya ay nalinlang at ito ay politika, hindi maaaring baliwalain ang mga pamamaraan upang mabuhay.
Gustong paputukan ng Pangulo si Super Patriot Benjo, ngunit isang bato ang lumipad diretso sa ulo ng commander. Sinamantala ni Benjo ang pagkakataon upang kunin ang bind warper at ibinato ito kay Barky, nagmamakaawa na iligtas ang lahat. Nagbagong anyo si Barky, inilagay si Benjo sa kanyang balikat, at bumalik kay Elsa upang mailigtas ang lahat. Humingi ang commander sa Pangulo ng isang bind warper, nangakong ibabagsak ang ship at mahuhuli si Barky. Nagbago rin siya ng anyo at mabilis na kumilos si Athena upang harangan siya. Sa pagkakataong ito, naniniwala siyang kaya niya itong gawin. Nakipagtulungan siya kay Barky upang talunin ang commander na iyon. Pagkatapos, pinalibutan ng mga taga-nayon ang Pangulo, binalaan siyang huwag silang saktan. Sumuko siya, at nagmakaawa sa lahat na umalis sa kanilang bansa. Kung mananatili ang nayong ito, babagsak ang Iki. Iniwan na sila ng kanilang bansa, kaya sumakay muli sila sa ship, naghahanda para sa isang bagong paglalakbay. Nagulat sina Shuvi at Kit sa emperador tungkol kay Barky. Ayon sa Propacia, dapat siyang tapusin at ang ship na pandigma. Nagboluntaryo si Shuvi para sa misyong ito. Dahil sa pag-aalala tungkol sa diplomatikong relasyon sa mas malalaking bansa, inatake ng Pangulo ng teritoryo ng Iki si Barky at ang ship na pandigma. Gayunpaman, nakatakas si Elsa at ang mga kaibigan sa kanyang patibong at patungo sa pader kasama si Barky. Samantala, sa Republika ng Reika, isa sa dalawang superpower, iminungkahi ni Shuvi na personal na tapusin si Barky. 15 taon na ang nakalilipas, sa isang nayon malapit sa hilagang pader ng Republika ng Reika, sina Shuvi at Keith ay kabilang sa mga batang pinusesan at inihahatid. Masungit si Keith, ayaw niyang tretuhin na parang mga hayop. Ngunit para sa mga sundalo, wala siyang karapatang magsalita. Dahil hindi makabayad ng buwis ang nayon, ibinenta nila ang mga bata kapalit ng pera at pagkain. Kaya, tinanggap ni Shuvi na ang halaga niya ay mga hayop lamang or mas mababa pa. Nanood lamang ang mga taga-nayon mula sa malayo, natatakot sa gobyerno at pinababayaan ang mga bata. Dahil masyadong madaldal si Keith, agad siyang sinampal ng isang sundalo. Ang pagkain ng mga bata ay mas masahol pa sa pagkain ng hayop. Ang kanilang silungan ay walang bubong, nakalantad sa mga elemento. Dito natagpuan ang malalakas na tao na naging sundalo para sa Reika at hindi ito matanggap ni Keith. Mahinahong pinayuhan siya ni Shuvi na iwanan ang mga iniisip na pagtakas dahil kahit na makalabas sila, maaari lamang silang maging mga bandido. Sa kasalukuyan, sila ay mga alipin lamang. Ngunit kung mapapatunayan nila ang kanilang mga sarili, naisip ni Shuvi na mapapansin sila ng kabisera. Sigurado siyang pareho silang magtatagumpay ng magkasama. Habang tila mas imposible ang isang bagay, mas gusto niya itong gawin. Kaya't nagpa siya ang dalawang bata na balang araw ay gagawin nilang kanila ang republikang ito ng Reika. Sa kasalukuyan, pareho silang may mga posisyon sa korte. Naglalakad si Shuvi at ito ang kanyang unang pagsalakay. Maaring hindi na niya makita muli ang kabisera at medyo naiinis si Keith. Pinapanatag siya ni Shuvi, na sinasabing hindi siya isang taong maglalagay sa panganib sa kanyang sarili. Hindi rin niya hinayaang sumama si Keith, sa takot na kunin ni Keith ang lahat ng kredito. Ang chancellor na iyon ang problema. Kailangang bumuo si Shuvi ng sarili niyang reputasyon para sa kanilang malaking ambisyon na baguhin ang bansang ito mula sa loob. Tutulungan sila ng 4 na demons, mga makapangyarihang nawawalang mersenaryo na maaaring magpabagsak ng mga barkong pandigma. Kailangang patahimikin ang Chancellor. Gayunpaman, hindi lang iyon ang intensyon ni Shuvi. Palagi siyang ganyan, mausisa tungkol sa hindi alam. Lumalabas na lubos siyang nauunawaan ni Keith dahil si Keith ang trump card ng Reika. Gusto ni Shuvi na manatili siya at hayaan siyang hawakan ang lahat para sa kanilang pangako sa hilagang pader. Sa neutral na sona sa pagitan ng Republika ng Reika at ng Imperyong Ludo, sumiklab ang isang pag-atake mula sa mga kaaway. Ang labanan ay napakatindi. Sa wakas, naisakatuparan ng mga mananakop ang kanilang layunin, na winasak ang 6 na Brihites at isang canyon sa loob lamang ng 5 minuto. Susunod, sila ay gaganap bilang mga mersenaryo para sa punong astrologo. Lumalabas na sila ang mga mersenaryong plano ni Shuvi na gamitin laban sa ship na pandigma. Ito ang mapa ng Lingoland na nakuha mula sa Pangulo ng Iki. Ang lugar ay karaniwang nahahati sa 2 bahagi. Ang kanlurang baybayin ay ang Reika at ang silangang baybayin ay ang Ludo.
Mayroon ding maliliit na bansa tulad ng teritoryo ng Iki. Mula sa bayan ng disyerto, ang pader sa dulo ay ang timog na pader, ngunit ang direksyong iyon ay pawang mga burol at bundok. Sa tingin nila ay masyadong malaki ang Granger para makalusot. Ang lalaking nakasalamin ay nakaisip ng paraan kasunod ng hilaga ng neutral na zona. May daanan sa pagitan ng Reika at Ludo para malayang magamit ng mga mangangalakal para sa paggalaw. Dahil isang neutral na zona, ang grupo ni Athena ay karaniwang gumagamit ng mga itinatag na lugar ng kalakalan, na nagpapalitan ng pagkain at mga pangangailangan para sa pera at tupa. Kahit medyo malayo, ito ang pinakaligtas na ruta papunta sa pader ng hindi napapansin ng Reika at Ludo. Bago pumunta sa Edger 1 taon na ang nakalilipas, maraming lugar na ang napuntahan ng doktor, at nakakuha ng maraming kaalaman. Dati, walang iskolar ang nayon, kaya malugod na tinanggap ang doktor. Bigla, nilapitan sila ng mga sundalo ng Reika. Matapos humingi ng pahintulot sa Pangulo ng Iki, may ganap na karapatan ang Reika na makipaglaban. Dahil inaatake lamang nila ang ship na pandigma, hindi niya ito ituturing na provokasyon, na nangangahulugan din na inabandona ng Iki ang nayon ng Edger. Naglunsad si Rin ng isang palaso, na nagpadala sa Edger ng isang video mula sa Republika ng Emperador ng Reika. Naniniwala siya na ang mga nang-ahas na tumawid sa pader ay gumagambala sa utos ng Lingolan. Sa ngalan ng testamento ng pader, nagpadala siya ng mga mandirigma ng Reika upang lipulin sila. Hindi niya kailangan ng negosasyon at susugod ang hukbo ng Reika. Agad na pumunta si Benjo sa istasyon ng kontrol. Naisip ng doktor na maaari silang magtago sa lungsod ng kalakalan. Kaya, mabilis na nagbagong anyo sina Barky at ang dalawang babae. Hahawakan ni Barky ang maliliit na kalaban habang tinitipon ni Athena ang kanilang impormasyon. Pinatakbo ni Elsa ang battleship pasulong. Mabilis na dinurog ng kanyang battleship ang maliliit na ship ng Reika. Pinatakbo ni Shuvi ang 4 na demonyong mersenaryo. Mabilis silang nagbago gamit ang kakaibang spray. Tumigil sa paggana ang battleship ng Granger. Binibigyan ni na Barky at Athena ng oras ang lahat para makapag-isip ng plano. Habang nilalabanan ng dalawa ang 4 na mersenaryo, lumapit din si Shuvi para salubungin sila. Malinaw na nangako siyang tutulungan si Barky na makatawid sa pader. Ngayon ay nagpadala siya ng mga tao para lumaban, na ikan-alito ni Barky. Minsan sinabi ni Shuvi na makakabuti ito sa kanya, kaya gusto rin niyang magtiwala sa kanya si Barky kung makakabuti ito kay Barky. Hindi maintindihan ang mga sinabi ni Shuvi. Dahil doon, binati ni Shuvi si Barky ng good luck at umalis. Bago lumaban, nagpakilala ang 4 na mersenaryo, pagkatapos ay sumabak sa labanan. Nakatayo sa labas si Shuvi na naghihiyawan. Maswerte si Rin na ang kanyang amo ay hindi talaga isang traidor. Sa Imperyong Ludo, ina-update at iniuulat ang sitwasyon ng labanan. Sa grupo ni na Athena at Barky ay natatalo dahil masyadong malakas ang paniniwala ng kalaban. Humakbang pasulong si Elsa para lumaban ng magkasama, ngunit agad siyang natamba at natalo. Ito ang kapangyarihan ng kilalang pangkat ng 4 na demon mercenary na sinanay ni Shuvi. Bigla, lumikha si Barky ng maraming kopya ng kanyang sarili, sabay-sabay na sumugod upang talunin ang pangkat ng 4 na mersenaryo, na naghiganti sa kanilang naunang pangungutya, na tinawag siyang talunan. Pagkatapos, nagreklamo si Barky sa dalawang babae na siya ay pagod na pagod. Kung ang isa ay may iisang paniniwala lamang, sila ay magbabago sa isang brihite lamang. Ngunit kung walang paniniwala, ang kapangyarihan ay walang hanggan. Dahil si Barky ay nagmula sa kabila ng pader, walang imposible. Ang propesya tungkol sa katapusan ng mundo ay maaaring totoo rin. Inutusan ni Rin ang lahat ng tropa na magbago upang labanan si Barky, ngunit napakabilis nilang natalo. Ikinulong ni Shuvi si Rin sa kotse, humingi ng tawad sa pagdudulot ng gulo. Pagkatapos ay pumunta siya kay Barky at nagpahayag ng pagsuko. Mula sa simula, tinatasa lamang niya kung karapat-dapat si Barky na sumama sa kanya. Kaya nakapasa si Barky sa pagsubok ni Shuvi, na nangangahulugan din na sinisira niya ang mundo. Para magawa iyon, kailangan ni Barky ng isang taong may talino. Si Shuvi ang magiging taong iyon. Gusto niyang bumalik si Rin sa Reika at iulat sa hari na siya ay naging isang traidor. Umalis na rin ang 4 na mersenaryo. Ibinalik si Shuvi upang sumali sa koponan, ngunit palagi siyang nakatali at mahigpit na binabantayan.
Ang unang gawain ay ang pagkukumpuni ng ship na pandigma. Ang dahilan kung bakit hindi ito tumatakbo ay dahil sa likidong metal na dumadaloy sa ilalim ng lupa. Doon sa ibaba, ang likidong metal ay bumubuo ng isang network ng mga agos na dumadaloy ng sapat na malakas upang maitaboy ang ilang mga metal. Parehong ginagamit ng mga kabayong pandigma at mga ship na pandigma ang nakakasuklim na puwersang ito upang gumalaw. Ang spray ng paghihiwalay ng apat na mersenaryo ay sumire sa nakakasuklim na puwersang ito. Ang epekto ng spray ay mawawala pagkatapos ng halos 1 oras. Ngunit ngayon ay nagsisimula pa lamang ang mga bagay, mas matitinding kaaway ang kanilang haharapin. Pakiramdam ni Benjo ay hindi niya mapagkakatiwalaan si Shuvi dahil minsan na silang pinagtaksilan. Kailangan siya ng nayo ng Edger upang patunayan ang kanyang sarili. Bumalik si Rin sa Reika at iniulat kay Keith na si Shuvi ay naging taksil. Nagulat si Keith nang marinig ang balitang ito. Bumalik si Rin upang iulat kay Keith ang tungkol sa pagtataksil ni Shuvi, na nag-iwan kay Keith na gulat at nanigas. Samantala, dinala si Shuvi sa isang lugar na kitang-kitang ikinatuwa niya. 10 taon na ang nakalilipas, ang mga tao ay naghahangad sa Rakuho dahil bumagsak ito sa isang lugar na malapit. Dahil maraming pangkat ng mga rebelde sa paligid, kailangan nila itong mahanap agad. Mahinahong naglakad si Shuvi habang mabilis na iniwasan ni Keith ang isang suntok ng mga sundalo na nakatutok sa kanya. Gusto nilang mahanap nila agad ang Rakuho. Mga alipin lamang sila at kung walang silbi, hindi sila papakainin. Tumakas sina Keith at Shuvi at hindi sumang-ayon si Shuvi sa planong ito. Bagamat maaari silang tumakbo buong araw, wala ang Rakuho sa lugar na ito. Batay sa mga kalkulasyon ni Shuvi gamit ang mga palatandaan, bilis, anggulo, at lakas ng hangin, bumagsak ang Rakuho sa timog. Inanyayahan ni Keith si Shuvi na maghanap kasama niya. Isusugal ng dalawa ang kanilang buhay upang makaabante. Sa wakas, natagpuan nila ang Rakuho. Pinigilan sila ng isang grupo ng mga rebeldeng sundalo. Inako ni Keith ang responsibilidad, sinabing siya lamang ang makakapigil sa kanila. Mabilis, tinalo silang lahat ni Keith hanggang sa mapagod. Nang dumating ang regular na hukbo ng Reika, tinutukan nila sina Keith at Shuvi ng mga sibat. Ipinaliwanag ni Shuvi na hindi sila mga kaaway. Hinanap ng mga rebelde ang Rakuho at hinarap sila. Dahil sila ay mga ordinaryong tao lamang na walang daan patungo sa emperador, iniutos ng opisyal na tapusin silang dalawa. Habang itinutok ang espada patungo kay Keith, humarang si Shuvi upang harangan ito para sa kanya. Kahit na mga ordinaryong basura, naulipol nila ang mga rebelde. Hindi niya matanggap na hahayaan pa rin silang masawi ng Reika. Nagpakita ang emperador, pinahinto ang opisyal. Nagawa ng grupo ni Shuvi ang hindi kayang gawin ng isang buong hukbo. Inutusan sila ng emperador na itaas ang kanilang mga ulo at banggitin ang kanilang mga pangalan. Nagkatinginan ang dalawa at ngumiti, nakamit nila ang kanilang layunin. Bumalik sa kasalukuyan, natanggap na ni Keith ang mga utos ng emperador at naghahanda na siyang imbestigahan ang lahat. Sa panig ni Shuvi, umaandar na muli ang ship. Sinabi niya na ang doktor ay tunay na isang henyo. Napakaswerte na mayroong isang taong may kaalaman tungkol sa teknolohiya ng Rakuho sa ship na ito. Ang operating system ng battleship ay tila katulad ng sa kanila sa Reika. Nakita siyang masyadong nagsasalita ng walang kabuluhan, nagsimulang may na si Benjo. Pumunta rito si Shuvi upang lutasin ang lahat ng misteryo. Kailangan niyang magmadali bago harapin ang problema sa mas masasamang kaaway. Pagkatapos niyang magsalita, inanunsyo ng control room ang isang kaaway, ngunit isa lamang. Sa wakas, dumating na ang taong hinihintay ni Shuvi. Bagamat nag-iisa, si Keith ay kasing lakas ng 1,000 Brehite. Nakikita ng lahat ang katawa-tawa na ito, iniisip pa rin na walang makakatalo kay Barky. Buong kumpiyansang naniniwala si Elza na kaya rin niyang durugan si Keith. Sa isang sipa lang, napagalaw na ni Keith ang buong ship na pandigma. Maaari niyang pigilan ang Granger. Nagbabala si Shuvi tungkol dito na si Keith ang pinakamalakas na general ng Republika ng Reika. Muling sumipa si Keith, hiniling kay Shuvi na lumabas para makipag-usap. Matigas ang ulo ni Elza na patuloy na lumaban. Sumigaw ang matandang lalaki sa nayo na tanggalin ang warper or masasawi siya at atubiling sumunod si Elza. Sa loob ng ship, gusto ni Barky na manatili ang lahat habang kumikilos siya. Hiniling ni Shuvi sa doktor na buksan ang external speakers, sinabi kay Keith na nasa control room siya.
Tumugon si Keith, gusto niyang sagutin siya ni Shuvi. Hindi niya pinansin ang utos ng emperador, iniwan ang Reika, at sumama sa mga kaaway mula sa labas. Inamin ni Shuvi na ito ang kanyang plano noon pa man. Ang Reika ay isang lumulubog na barko. Gusto niya at ni Keith na tulungan itong bumangon muli. Gayunpaman, nakahanap si Shuvi ng isang bagong ship na pinangalanang Granger. Mula ngayon, sina Barky at Granger ang kanyang pangarap. Labis na nalungkot si Keith, iniisip na nababaliw na ang kanyang kaibigan. Wawasakin niya ang ship na pandigma na ito. Lumabas si Barky, ipinahayag na siya ang haharap sa lahat. Nagbagong anyo si Barky, at naging ang nababalitang Brehite ng walang paniniwala. Napansin ni Keith na kasuklam-suklam ang anyo na ito. Pinaalalahanan ni Barky si Keith na magpakilala bago ang labanan. Nag-aatubili si Keith na sumunod. Sa isang atake lang, natamba si Barky. Ginaya niya ang kanyang sarili ng walang katapusan at natagpuan ang kahinaan ni Keith. Sa kasamaang palad, laban sa isang kalaban na tulad ni Keith, lahat ng pag-atake ay hindi nakakapinsala. Ang paniniwala ni Keith ay hindi maaaring durugon ng isang taong hindi niya kilala. Gusto ni Keith na matauhan si Shuvi. Tumakbo palabas si Athena, ayaw niyang panooring masawi si Barky. Sinaway ni Benjo si Shuvi na kasalanan niya ang lahat. Nagpakita lamang si Keith dahil dumating si Shuvi. Itinanggi ito ni Shuvi at sinabing dumating siya dahil hindi nila matatalo si Keith kung wala siya. Naniniwala ang matandang lalaki sa nayon na siya at si Barky ay parehong isinumpa. Gusto niyang iwan nila ang Edger ng mapayapa. Kahit na umalis sina Shuvi at Barky, aatakihin pa rin ang mga taga-nayon. Naniniwala ang emperador na ang ship na pandigma na ito ay lubhang nakababahala. Hindi na makakabalik ang mga tao sa kanilang buhay gaya ng dati. Simula nang umalis sa nayon, nagbago na ang kapalaran ng lahat. Nang marinig ito, inutusan ng matandang lalaki si Benjo na tanggalin si Shuvi. Humingi ng tulong si Shuvi sa doktor dahil siya ang pinakamabilis na nakakaintindi. Upang mailigtas ang lahat, kailangang sundin ng eksakto ng doktor ang mga tagubilin ni Shuvi. Humakbang pasulong si Shuvi, sinabihan ang lahat na tumigil sa pagbabagong anyo, kasama na si Keith. Tinulungan si Barky papasok ng dalawang babae at hindi niya inaasahan ang isang taong ganito kalakas. Bagamat ayaw nilang aminin, si Shuvi lamang ang maaari nilang asahan. Lumapit si Shuvi kay Keith, sinabing iiwan niya ang Reika. Dahil sa kanyang pagkamakasarili, nawalan ng maraming autoridad ang Reika. Ang dahilan kung bakit mas mabilis na nakolekta ng Reika ang mga warper kaysa sa Ludo or Rebels ay dahil sa formula ni Shuvi na humuhula sa mga landing point ng Rakuho. Sa tingin ni Shuvi ay sapat na ang naitulong niya sa Reika. Ipinaalala ni Keith sa kanya ang kanilang pangako sa Hilagang Pader. 5 taon na ang nakalilipas, inutusan ng emperador ang mga mandirigma ng Reika na gumamit ng baluti para sa pagbabago. Akala niya lahat ng sundalo ay muling magkakamukha. Ngunit hindi, ang anyo ni Keith ay ibang-iba. Tinanong ng emperador si Keith tungkol sa kanyang paniniwala at pangalan. Tinawag niya ang kanyang sarili na Keith na may paniniwalang hindi matatalo. Tiwala siyang siya ang magiging matibay na bato na magpoprotekta sa bansa. Kaya, pinangalanan ang maikling taas ni Keith. Kinilala rin ng emperador si Keith bilang ang batang natagpuan niya ilang taon na ang nakalilipas. Nakita niyang lumakas si Keith at nais niyang maglingkod ito sa Reika. 3 taon na ang nakalilipas, si Keith ay umangat sa pagiging general habang si Shuvi ay pumasok sa propesyon. Nais ni Shuvi na hintayin siya ni Keith at siya ay magiging punong astrologo sa loob ng 1 taon. Magkasama nilang babaguhin ang bansang ito. Ang kahangahangang kabisera sa ibaba ay hindi katulad ng nayon kung saan sila naghirap kumain. Magkasama nilang aayusin ang tiwaling pinsalang ito. Hinugot ni Keith ang kanyang kutsilyo, at hiniwa ang sugat sa kanyang sariling kamay. Hindi niya malilimutan ang sakit mula sa tama ng espada na tinamo ni Shuvi para sa kanya at ito ang kanilang pangako. Ngayong binubuksan muli ang lumang sugat, gusto lang ni Keith na huwag kalimutan ni Shuvi ang pangakong iyon. Ngunit mahinahong sinabi ni Shuvi na gumaling na ang kanyang sugat dahil mabilis siyang gumaling. Walang magawa, humagalpak ng tawa si Keith. Sinunggaban niya si Shuvi at gusto ni Keith na baguhin ang bansang ito habang gusto naman ni Shuvi na baguhin ang buong mundo. Para magawa ito, hindi si Keith ang taong kailangan niya. Hindi maintindihan ni Keith kung bakit tataya si Shuvi sa isang taong mas mahina kaysa sa kanya. Hindi kailanman nagustuhan ni Shuvi ang pagsusugal.
Pinipili niya ang panig na may mas magandang pagkakataon. Labag sa loob ni Keith na tanggapin ito. Kukunin niya ang buhay ni Shuvi para sa kapakinabangan ng Reika. Itinutok ni Benjo mula sa likuran ng isang baril, na napilitang tumigil si Keith. Wala siyang pakialam na si Keith ang general ng Reika. Sa pag-iisip na walang taas, walang silbi si Keith. Inutusan niya si Keith na ibaba ang kanyang mga armas. Nakita ni Keith na kawalang isipan ito at hindi pa rin maintindihan ng inosenteng si Benjo ang sitwasyon. Kayang talunin ni Keith si Benjo gamit lamang ang isang daliri. Sunod, balak ni Keith na tapusin si Shuvi. Nakabawi na si Barky at nagmadaling harangan ang isang atake para kay Shuvi. Sinamantala ni Barky ang pagkakataong magbagong anyo at mabilis na sumunod si Keith. Nahulog siya sa bitag ni Shuvi at nagpaputok na ang doktor. Ang kanya na kanilang in-upgrade ay maaaring magpaputok hanggang sa kabisera. Hindi pa rin naniniwala si Keith, kaya nag-utos si Shuvi ng isa pang putok, na lumapag mismo sa palasyo. Nakasaad sa Forbidden Archives na maaaring sirain ng ship na pandigma na ito ang mundo. Nagbabala si Shuvi na kung gusto pa rin silang harapin ni Keith, susunugan nila ang buong kabisera at palasyo. Natagpuan ni Keith si Shuvi na tunay na kasuklam-suklam. Itinaas ni Shuvi ang kanyang pamaypay, binalaan si Keith na lumayo maliban kung gusto niyang maging isang bunten ng apoy ang kabisera. Galit na sumugod si Keith, ngunit hinaranggan siya ni Barky at isinailalim sa kanyang teknik na nagpapabago ng isip. At ubiling umatras si Keith, at bumalik. Mula ngayon, opisyal na silang magkaaway sa halip na magkaibigan. Nalinlang si Keith dahil nanatili pa rin ang sugat ni Shuvi. Hindi masyadong pinapansin ni Barky dahil gusto na lang niyang umuwi. Ang pagsabog kanina ay pinlano ni Shuvi sa kabisera. Ang kanya na iyon ay nagpaputok lamang ng mga bombang panghimpapawid. Istretahiya ni Shuvi ang lahat, ngunit kailangan nilang mabilis na makarating sa pader bago matuklasan ng Reika ang panlilinlang na ito. Iniulat na ng Chancellor ang lahat sa Emperador. Kasama ni Keith si Rin at maglilingkod na ngayon si Rin kay Keith dahil gusto niyang makita na pagbayaran ni Shuvi ang lahat. 3 oras nang nagmamaneho si Elza nang walang pahinga. Kaya, naghahalucinate siya, nakakakita ng mga gwapong lalaki at nawawalan ng kontrol sa manibela. Pinayuhan siya ng lahat na magpahinga ng kaunti dahil karaniwang ang mga tao ay maaari lamang magmaneho ng tuloy-tuloy sa loob ng 1 o 2 oras. Pero hindi siya pinayagan ni Shuvi na magpahinga. Kailangan nilang kumilos ng mabilis bago dumating ang hukbo ng Reika. Gusto pa rin ng matandang lalaki sa nayon na huminto si Elza. Hindi nila iniwan ang nayon para magdusa siya ng ganito. Gayunpaman, kusang loob si Elza. Hindi maintindihan ni Barky kung bakit pinahahalagahan ng lahat ang nayon. Dahil nawalan na siya ng mga alaala, hindi na niya alam kung ano ang mahalaga. Naawa kay Elza, itinaas ni Shuvi ang kanyang manggas para tulungan siya. Itinutok ni Benjo ang isang baril at hinihiling na huminto sila, wala siyang tiwala kay Shuvi. Iminungkahi ni Barky na si Benjo ang maging boss ni Shuvi dahil kaya niya itong utusan. Dahil sa interesante nito, agad na itinaas ni Shuvi si Benjo sa Admiral. Tinanong niya si Benjo bilang Admiral kung dapat ba niyang i-activate ang residual belief system batay sa kasalukuyang kondisyon ni Elza. Nang may pahintulot, inactivate niya ito, na nagbigay daan kay Elza na kanselahin ang kanyang Brehite form. Sa wakas, salamat sa paniniwala ng militar, unti-unting nagkamalay si Elza. Hindi alam ni Benjo kung paano sila magpapatuloy nang wala si Elza. Kapag ang isang battleship ay naanod, patuloy itong gumagalaw hanggang sa huminto. Ipinaliwanag ni Shuvi, ganito rin ang paggana ng belief. Maliban na lang kung may mamagitan, patuloy na gagalaw ang ship kung mananatili ang mga controller at ito ay tinatawag na residual belief. Nang makitang masyadong maingay ang mga ito, inutusan ng matandang taga-baryo ang lahat na tumahimik. Kaya, umalis ang lahat, hinawakan ng matandang taga-baryo ang kamay ni Elza, dahan-dahan ang iminulat ang kanyang mga mata. Dahil ang battleship na ito ay 1,000 jet ang haba, komportableng makapagmaneho ang mga tao ng mga sasakyan papasok. Kumpleto sa lahat ng gamit ang ship na ito. Ang operating system ay katulad ng mga barko ng Reika, ngunit mas simple. Nahulaan ng doktor na ang ship na ito ang orihinal na modelo. Natuwa si Shuvi na may nakakaintindi sa kanya, kaya naman tuwang-tuwa siya. Maaari ring maglaba at magsampi ng damit ang mga taga-nayon sa gabi. Ang mga armas na nakasakay ay 10,000 beses na mas mahusay kaysa sa kanilang mga baril.
Natutuwa ang lahat sa bagay na ito. Sa palasyo, ikinulong ni Keith ang sarili. Kailangan niyang ipahiya ang sarili upang mapalakas ang kanyang paniniwala. Lumapit si kay Uma, Ministro ng Depensa, at sinisisi si Rin sa hindi pagkilala kay Shuvi bilang isang traidor kahit na nasa tabi niya ito buong araw. Dapat din niyang panagutan ang pagpapatakas kay Shuvi. Naiinis na itinuro ni Keith na ang ministrong ito ay katulad nila, responsable sa pagbuo ng armas sa tabi mismo ni Shuvi. Itinaas siya ng Chancellor bilang punong astrologo. Ang kanyang paparating na trabaho ay linisin ang gulo na nilikha ni Shuvi. Kagabi, umalis ang emperador upang harapin ang mga rebelde sa kanluran, na ginawa ang Chancellor na pinakamataas na awtoridad sa kabisera. Nagboluntaryo si Rin para sa labanan, ngunit tumanggi ang Chancellor na ipadala ang hukbo hanggat hindi ligtas ang kabisera. Gusto pa rin ni Rin na pagbayaran si Shuvi, ngunit sinabi ni kay Uma na hindi niya iyon pakialam. Ang kanyang kapalaran ay pagpapasyahan sa loob ng 3 araw. Sa kasalukuyan, wala siyang mga tungkulin. Ngunit kung aalis siya sa kabisera, siya ay tatapusin. Gayunpaman, sa loob ng kabisera sa susunod na 3 araw, maaari niyang gawin ang gusto niya. Umaasa siyang magagamit niya ng maayos ang oras at labis ang pasasalamat ni Rin sa kanya. Kung susundin niya ang mga utos, sa palagay niya ay walang anumang pagtutol ang Chancellor, magpapanggap din siyang walang alam. Pansamantalang nagpapahinga ang ship na pandigma ng Nayon. Natawid na nila ang teritoryo ng Ludo, ngunit ang jurisdiction ng Wolsten ay isang autonomous na rehiyon kung saan pinapayagan ang mga Panginoon na pamahalaan ang sarili kung magbabayad sila ng buong buwis. Hindi tulad ng Ludo, ang lugar na ito ay may napakaluwag na depensa. Kung alam nila ang daan, maaari silang tumawid. Ang mapang ito ay iginuhit ng Reka. Sa kasamaang palad, kulang ito ng datos tungkol sa Ludo. Mayroon pa silang 3 araw bago matuklasan ng Reka ang panlilinlang ni Shuvi, kaya gusto niyang makarating sa pader bago iyon. Pagkatapos makumplito ang paghahanda ng pagkain, nagpatuloy ang lahat sa kanilang paglalakbay. Narating na nila ang nasasakupan ng Wolsten. Masyadong tigang ang lugar na ito, kaya rin walang pakialam ang Ludo dito. Ang pagdaan dito ay isang matalinong pagpili at walang pakialam ang Ludo at ayaw magsimula ng digmaan sa Reka. Bigla, hinaranggan ng isang Brehite ang daan. Hindi ito nakilala ni Shuvi, kaya sa palagay niya ay hindi ito regular na hukbo. Sumigaw ang Brehite na iyon para bumalik sila. Hindi mapigilan ni Elsa ang ship na ito bago madurog ng ship ang Brehite. Dinala ito ni Barky sa tabi. Ang piloto ng Brehite ay isang medyo mahinang batang lalaki na mukhang cute. Natigilan ang bata at nahulog sa mga bisig ni Barky. Ang lugar na ito ay isang gwapong sakahan ng mga batang lalaki na may maraming kumikinang at nakatutuwang mga batang lalaki na tumambang. Pumasok ang grupo ni Barky at ang batang iyon. Ipinakilala ng batang may asul na buhok ang lahat, sinasabing ang grupo ni Barky ay hindi ang kaaway. Nang marinig ang tungkol sa pagkain, masayang tumakbo ang mga bata papunta kay Barky. Ito ay isang sakahan kung saan ang bawat batang lalaki ay cute at gwapo, nagtatrabaho bilang mga alipin para sa Panginoon ng rehiyon. Matapos suriin, kinumpirma ng doktor na peke ang utak ng mga batang ito, nabubuhay sila na parang sawi. Ibinibilanggo sila sa bukid at pinapaslang kung susubukan nilang tumakas. Minsan sa isang buwan, ang mga napili ay dinadala sa laboratorio. Pagbalik nila na wasak, inaalagaan sila ng iba. Ang kanilang buhay ay umiikot sa paghihintay na mapili. Mga gwapong lalaki ang kanilang palayaw. Sa una, nagmula sila sa mga mahihirap na nayon, iniisip na mabuti ang pagkakaroon ng pagkain at tirahan. Ngunit ng malupit na pahirapan, ninakaw ng isa at ng batang may asul na buhok ang mga bindwarper mula sa laboratorio, sinira ang lahat gamit ang mga Brehite, at tumakas. Pagkatapos, natalo nila ang mga gwardya upang palayain ang lahat. Kaya inakala nilang hinabol sila ng grupo ni Barky. Nakita ni Shuvi na ang bawat bansa ay may madilim na panig. Nagsagawa ng mga eksperimento ang Ludo habang gumagamit ang Reka ng mga alipin. Marahil ang pag-eeksperimento sa mga batang ito ay kinabibilangan ng pagmamanipula ng paniniwala. Inaanyayahan ni Barky ang mga bata na sumali sa kanyang grupo ng pagbubukas ng pader. Naisip ni Brando na ito ay katawa-tawa. Ipinanganak siya rito at ang lugar na ito ay dating kanilang nayon. Dumating ang Wolsten Lord at sinira ang lahat.
Iniisip ni Brando na kailangan nila itong protektahan at ang pagtakas ay parang pagsuko. Tumunog ang isang alarma at umaatake ang kalaban. Nagkalat ang mga bata sa takot. Ang Panginoon ang nangunguna sa mga puwersa ng kaaway. Gusto niyang patunayan sa mga bata na ang mga lumalaban na matatanda ay isang pagkakamali. Gusto ni Brando na magbagong anyo at lumaban. Pinigilan siya ni Barky, sinabing siya ang bahala dito. Mabilis silang natalo at nakilala ng Panginoon si Barky. May mga chismis na isa siyang erehe na tumalo sa pangulo ng Iki at nakatakas mula sa kamay ng demonyong general ng Reika. Dahil dito, umatras sila at ligtas ang mga bata. Nang gabing iyon, naghain ng masarap na pagkain. Isang bata ang humakbang paarap, inaanyayahan si Benjo na manatili sa kanila, nangakong gagawin ang anumang gusto ni Benjo. Napansin ni Barky si Brando na nakaupo sa isang sulok na walang pag-asa at lumapit upang tingnan ito. Sa palagay niya ay pabaya ang bata dahil hindi niya mailigtas ang kanyang mga kaibigan. Napaiyak si Brando at ang kanyang paniniwala ay mabuhay, kahit na siya na lang ang natitira. Sa tingin niya, dapat masawi na lang ang isang duwag na tulad niya. Ang mga Brehite ay para lamang sa matatapang na tao tulad ni Barky. Naramdaman ni Barky na nakakapagod ito sa pag-iisip at umalis. Tama si Shuvi, kaya sinundan siya ni Barky para umalis. Maraming Bindwarper ang nakolekta ni Lord Wolsten. Habang nagmamalaki siya, binuksan ni Barky ang pinto at pumasok. Sa ship na pandigma, dahil hindi niya nakitang bumalik ang grupo ni Barky, labis na nag-aalala si Elsa. Bumalik sina Barky at ang Lord sa mga bata. Sumali siya sa panig ng Lord upang kunin ang mapa ng Ludo. Mas mahalaga ang pag-abot sa pader kaysa sa mga batang ito. Dahil nakita niyang madaling magtaksil si Barky, nag-aalala ang matandang lalaki sa nayon na mahaharap din nila ang parehong sitwasyon sa susunod. Nakipagnegosasyon si Shuvi upang bigyan ang Lord ng isang walang kapantay na teritoryo sa Ludo. Bilang kapalit, papayagan silang tumawid sa kanyang lupain. Naisip ni Brando na tumalikod si Barky laban sa kanila dahil kinamumuhian niya ang kahinaan ng bata. Ayaw niyang matalo sa mga matatandang ito. Matapos mag-isip, napagtanto niyang makakaligtas sila kung tutulong si Guho. Binuksan ni Brando ang gate at sumugod gamit ang usok upang patakpan ang paningin, pagkatapos ay walang humpay na inatake si Barky. Umatake rin ang mga bata sa usok, kinuha ang lahat ng warper ng Lord. Kaya nalutas ang lahat at sina Barky at Shuvi naman ang humarap sa lalaki, hindi na siya tinutulungan. Naisaulo ng henyong si Shuvi ang mapa mula sa isang painting na nakasabit sa kanyang silid. Nalinlang, bumagsak ang lalaki. Sa wakas, nabawi ng mga bata ang kanilang paniniwala. Pagkatapos ay nagpaalam ang grupo ni Barky sa mga bata upang bumalik sa battleship. Ang matandang nayon, matapos masaksihan ang lahat, ay nagpasya na ibigay ang lahat sa kanyang apo. Mula ngayon, opisyal na naging pinuno ng nayon ng Edger si Elsa. Sina Shuvi at Barky na lamang ang natitira. Sinabi ni Barky na si Shuvi ay isang espesyal na tao. Sa kabila ng pag-iwan sa kanyang bansa at mga kaibigan, patuloy siyang sumusulong. Kinilala rin ni Shuvi na humanga sa kanya si Barky sa buong panahong ito. Pag-alis sa teritoryo, tinawid ng Granger ang jurisdiction ng Ludo patungo sa pader. Natuklasan nila na nag-eeksperimento si Lord Wolsten sa mga batang lalaki. Matapos makilala si Barky, nagkaisa ang mga lalaki upang angkinan ang mga Bindwarper at ipagtanggol ang kanilang kalayaan. Nagulat ang mga puwersang pandepensa ng Reika sa punong himpilan ng Distrito 3 na ang target na battleship ay patungo sa hilagang pader sa pamamagitan ng neutral zone. Sa battleship, nagsasagawa si Benjo ng isang seremonya ng pagpapangalan. Una ay ang Brehite ni Barky na pinangalan ng Maga, pagkatapos ay ang Shadow kay Elsa, at Ruho naman kay Athena. Dahil ang mga Brehite ay mga manifestasyon ng paniniwala, mas personal sila, mas iginagalang ang kanilang mga controller, kaya naman kailangan nilang pangalanan ang Brehite. Bukod dito, ang pagbibigay ng mga natatanging pangalan ay nakakatulong sa pagpapatibay ng mga paniniwala. Kung may sapat na paniniwala si Benjo para makakuha nito, magiging karangalan ni Shuvi na pangalanan ito. Ang kanilang kasalukuyang problema ay nakita sila ng mga puwersa ng Northern Guard ng Reika na humahabol sa kanila sa layong 10,000 gent. Nakakagulat na ang screen na ito ay nakakakita sa ngayon. Aatakihin sila ng Northern General Totso kapag nabigyan ng pagkakataon.
Mabuti na lang at ligtas sila dahil ang pakikipaglaban sa neutral zone ay ipinagbabawal ng Caravan Road Treaty. Kung ayaw ng Reyka ng gulo, automatiko silang lalayo, kaya naman ang kanilang destinasyon ay kung saan nagtatagpo ang pader at neutral zone. Ngunit nais silang tapusin ng emperador, kaya lalabagan niya ang mga patakaran at aatake. Iminungkahi ni Barky na give-in ang pader. May sasabihin ang mga taga-nayon kina Elsa at Athena. Kalahati sa kanila ay gustong umalis sa ship kahit alam nilang wala nang balikan. Iniisip nila na isusumpa sila kung jijibay nila ang pader. Gusto pa ring subukan ni Elsa, ngunit ang iba ay ayaw sumugal. Nabubuhay sila dahil sa pader, kaya hindi sila maaaring manatili sa isang ship na sisirin ito. Ang mga pagpipilian ng mga nakatatandang kapatid na babae ay makakaapekto rin sa mga bata. Pakiramdam ni Elsa ay hindi niya mapipigilan ang ship at dapat siyang magpatuloy. Dumating si Lord Wolsten upang makipagkita sa Ludo. Nagulat siya tungkol sa kamakailang labanan. Tila labis na nadismaya ang prinsesa dahil nagsagawa siya ng mga kasuklam-suklam na eksperimento sa mga batang lalaki. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit ayaw makinig ng prinsesa. Lumuha siya dahil gusto lamang niyang mapuno ng pagmamahal ang mundong ito. Gusto ng lalaki na magising ang prinsesa, iniisip na napakatalunan niya at labis na umiiyak. Habang sinisiraan ang prinsesa, nagpakita ang commander ng Ludo na si Francis at hiniling na parusahan siya ng magaan bilang babala. Para kay Francis, walang sino man ang pinapayagang paiyakan ang prinsesa. Kung magsasalita pa ang lalaki, agad niyang iimbestigahan ang ilegal na eksperimentong iyon. Gusto ng prinsesa na ibalik ng kanyang mga nasasakupan ang ship na pandigma ng walang laban. Ngunit hindi ito madali dahil haharanggan ng Reyka ang daan. Hiniling ni Francis na gawin ang misyong ito. Mabilis na nakarating ang grupo ni Barky sa pader. Lumuhad ang mga taga-nayon, nagmamakaawa sa pader na patawarin sila. Isinuot ni Barky ang bind warper, nagbagong anyo, at naghanda na basagin ang pader, ngunit medyo matigas ang pader. Gustong tumulong ni Athena at sinubukan din niyang umatake, ngunit walang silbi. Hindi malinaw kung ang mga pag-atake ay hindi epektibo or kung hinihigop ito ng pader. Iminungkahi ni Shuvi na subukan ang ibang paraan. Isang araw na lang ang natitira bago makulong si Rin, wala pa rin siyang nakitang karagdagang impormasyon. Sana ay mas maayos na ang pakikitungo niya sa kanyang nakatataas noon. Lahat ng ito ay dahil sa masyadong arrogant si Shuvi. Noong panahong iyon, sinabi ni Shuvi na maaga or huli, papalitan siya ni Kayuma. Biglang napagtanto ni Rin at may natuklasan siya. Sabik na gustong umatake ng general, ngunit iginiit ng chancellor na manatili munang kalmado. Hindi pinayagan ng chancellor na ito ang anuman bago maging ligtas ang kabisera. Dumating si Kayuma upang iulat na nakakita sila ng isang remote-controlled bomb na itinanam ni Shuvi. Ang inakala nilang long-range shot ay naging isang panlilinlang lamang. Inalis na ni Ambassador Kayuma ang lahat ng mga bombang iyon. Ngayon ay maaari nang umatake ang Reyka. Ngunit nariyan pa rin ang Caravan Road Treaty. Nang marinig na hindi sila maaaring lumaban, labis na nainas ang general. Sa kabilang banda, nalaman na ni Shuvi kung paano gumagana ang canyon. Inutusan niya si Benjo na maghanda sa pagpapaputok. Nagpaputok si Benjo ng 2 putok ng direkta sa pader. Akala niya nagawa niya nang pasabugan niya ito, ngunit nanatiling maayos ang pader. Interesante para kay Shuvi ang maglakbay kasama si Barky, hindi alam ang mangyayari. May lumabas mula sa pader at inatake sila. Nagmamadaling tumakbo ang lahat papasok sa ship at kumapit ng mahigpit. Ang 2 bagay na iyon ay mga butas ng usok. Napagtanto ni Shuvi na ang pader ay gawa rin ng tao. Hindi na kayang kontrolin ni Elsa ang ship na ito. Natatakot ang mga tao na naniniwalang isinusumpa sila ng pader. Sa ganitong bilis, lilipa rin sila pabalik sa Reyka. Nakita ito ng general bilang mabuti at isinuot ang kanyang transformation armor. Hindi pinapatawad ng Republika ng Reyka ang sinumang maglalakas loob na hindi gumalang sa Supreme Wall. Gusto niyang magbayad si Shuvi gamit ang kanyang ulo. Ang paniniwala ng general ay tapusin ang lahat ng kaaway. Walang bagay na hindi kayang putulin ng kanyang palakol. Buong kumpiyansang sinabi ni Barky na siya ang magiging exception ng general. Bilang isang general, hindi siya natatakot sa isang walang laman na canyon tulad ni Barky. Bumaba ang palakol at hindi natitinag si Barky. Nakatayo ang kalaban sa blind spot ng canyon, kaya hindi sila makakapagpaputok.
Nang makita ito, plano ni Elsa na umatras sa neutral zone. Inisprayan ng separation paint at tumigil muli sa paggana ang ship. Hinulaan ni Shuvi na gagamitin ito ng kalaban at sinalakay ng mga kalaban ang ship na pandigma. Gusto ni Benjo na lumaban para protektahan ang lahat. Sa labas, sinusubukan pa ring lumaban nina Athena at Barky, malakas ang kalaban na ito. Bigla, isang Brehite ang lumipad at binihag ang general. Ginamit ng commander na si Francis ang Brehite mula sa Supreme Ludo, na para sa kapakanan ng prinsesa. Tumayo siya sa ulo ni Elsa, sinasabing narito siya para makipagnegosasyon. Teritoryo ito ng Reika, ngunit nailisutan ni Francis ang patakaran ng hindi pagsalakay sa pamamagitan ng pag-alunalon ng hindi nakatapak sa lupa. Itinago ng Ludo ang lihim na ito para samantalahin ang isang butas sa kasunduan. Si Shuvi ay isang rebelde, ngunit hindi isang ordinaryong rebelde. Isa siyang henyong rebelde na nagawang pasabugan ang pintura ng paghihiwalay. Pipigilan sila ni Francis para makapag-start ang ship. Bumalik na ang ship sa neutral zone kaya hindi na sila makakalaban. Itinuring ito ng Ludo na isang akto ng digmaan. Inutusan ng Chancellor ang general na umatras, ayaw niyang pukawin ang Ludo. Labis na nagalit ang general at tiyak na maaayos niya ito. Nakikita ito ni Kayuma bilang isang matalinong desisyon, iniiwasan ang panganib ng digmaan sa Ludo sa panahong ito. Ngunit pagkatapos bumalik ang emperador mula sa pagsugpo sa mga rebelde, aatakihin ng Reika ang Ludo. Alam ni Kayuma na makakaipon ng kayamanan ang Chancellor bago iyon. Bilang conclusion, naghatid si Francis ng mensahe mula sa prinsesa ng Ludo, inaanyayahan si Barky at ang mga tripulante na maging panauhin. Alam ng Ludo na balak ng kanilang grupo na sirain ang pader, na siya ring gustong pag-usapan ng prinsesa. Dahil wala nang ibang magawa, tinanggap ni Elsa ang imbitasyon. Ang Ludo ay isang bansang puno ng talino at agham. Naisip ni Shuvi na baka makahanap sila ng paraan para sirain ang pader doon. Makikipagtulungan si Prinsesa Fiona sa lahat, pero matigas pa rin ang ulo ni Barky na magpatuloy. Ipinaalala ni Elsa sa kanya na pagod ang mga taga-nayon. Maaaring umatake ang Reika anumang oras at sa tingin niya ay dapat silang makipag-ayos sa Ludo. Sinabihan ni Barky ang lahat na umalis habang siya ay nananatili upang maghanap ng ibang paraan. Para kay Benjo, makasarili si Barky. Nadismaya si Elsa, hinayaan si Barky na gawin ang gusto niya. Ikinalulungkot ito ni Francis dahil inaabangan ng prinsesa ang pagkikita nila ni Barky. Labag sa loob niya ang pakikipagkompromiso, tinanggap na lamang ang mga taga-nayon at bumalik kalaunan upang hikayatin si Barky. Nagpaalam si Barky sa lahat at tumungo sa pader. Si Rin ay itinalaga upang maglingkod sa ilalim ni Keith, pero mukhang hindi siya masyadong masaya. Dahil pakiramdam niya ay bahagi ito ng plano ni Shuvi, sinadya niyang mag-iwan ng mga palatandaan para sa kanya kung saan niya itinago ang mga bomba. Dahil alam niyang masisisi siya sa kanyang paghihimagsik at handa ring tiyakin ang kanyang kalayaan, naisip ni Rin na naniniwala si Shuvi na sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanya, magagawa niya ang gusto niya. Ipapakita niya kay Shuvi na mali siya. Si Keith, na parang binigyan ng dagdag na lakas, ay binali ang kanyang mga kadena. Narating na ni Barky ang pader, ngunit ang kanyang taas at ang ship ay malubhang napinsala. Doon sila ay inatake ng isang general mula sa hukbo ng Reika. Tumulong sa kanila si Commander Francis mula sa Imperyong Ludo. Bagamat determinado si Barky na manatili, ang iba ay inimbitahan bilang mga panauhin sa Maestro Castle. Nagpaputok si Benjo, ngunit ang kanyang walang silbi na baril ay hindi nag-recoil. Matapos humiwalay si Barky sa grupo, ang ship ni Elsa ay ginabayan patungo sa kabisera ng Ludo. Sa ship, ipinaliwanag ni Elsa kay Francis kung paano gumagana ang ship. Ayon sa pangalan nito, ang kataas-taasang imperyo ng Ludo ay pinamumunuan ng 6 na maharlika. Ito ay isang lugar na gumagalang sa kaalaman at kapayapaan kung saan ang lahat ay lubos na nagtitiwala kay Prinsesa Fiona, ang kataas-taasang pinuno ng Ludo. Kaya naman, mainit niyang tinatanggap ang mga ereheng rebeldeng ideya ng lahat. Si Francis, dito, ay isang ranggong commander ng Brehite sa Ludo. Ang Ludo ay may mga sandatang pandepensa ngunit hindi nagpapaputok ng mga kaaway. Hindi tulad ng Reika, ang Ludo ay hindi agresibo, na siyang hangarin din ni Prinsesa Fiona. Sa daan, nag-aalala pa rin si Athena tungkol sa palaso,
habang naniniwala si Elsa na dapat nilang unahin ang kanilang nayon dahil naiwan din ang doktor. Ayaw ding mawala ni Elsa si Athena. Sila ay nalinlang, inatake, at nalampasan ang maraming paghihirap. Hindi niya alam kung magiging maayos ba ang pagkakataong ito. Tiniyak siya ni Athena, sigurado na magiging maayos din ang pagkakataong ito. Patuloy na sinuntok ni Barky ang pader. Nakatayo ang doktor sa tabi niya, parehong nag-aalala at hindi maintindihan ang kakaibang kapangyarihan sa loob ng taong ito. Mainit na tinanggap ang mga taga-nayon. Paglabas nila ng sasakyan, nagpakita ang hologram ng prinsesa. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Fiona ng Ludo at mukhang napaka-cute niya. Isang karangalan din para sa mga lokal na tao na tanggapin ang mga taga-nayon. Ang Armored Division na pinamumunuan ni Francis ay lumabas din upang mainit silang batiin. Sa kanlurang hangganan ng Republika ng Reika, ang general ay nasangkot sa isang matinding labanan. Ang mga rebelde sa kanluran ay tuluyang nalipol. Ngayon, ang kailangan na lang atakihin ng emperador ay ang Ludo. Sa Ludo, ang mga taga-nayon ay binigyan ng masaganang pagkain na may mga pagkaing hindi nila alam ang pangalan. Nang makita ang pagkain, nagliwanag ang mga mata ng mga bata. Pinagalitan sila ni Athena na panatilihin ang wastong asal. Gayunpaman, nagmamadaling pumasok ang mga taga-nayon, kumakain na parang hindi pa sila nakakain noon. Patuloy na dinadala ang masasarap na pagkain at alak ng maramihan, na nagpapaalala kay Elsa. Dumating ang isang gwardya at sinabihan siyang sumunod sa katulong na iyon. May gustong makipagkita sa kanya at kay Shuvi. Sa labas, pagod na pagod si Barky. Sa loob, hiniling sa mga batang babae na mag-alis ng suot at pumunta sa banyo. Marahil kailangan nilang maging presentable bago makipagkita sa pinuno. Nasisiyahan ang dalawa sa malaki at marangyang bathtub. Kanina pa naghihintay ang prinsesa sa bathtub at tila naguguluhan ang dalawang dalaga, ngunit naniniwala ang prinsesa na pantay-pantay sila dahil lahat sila ay mga pinuno. Hindi maaaring mag-isip ng ganoon si Elsa dahil isang mahirap na nayon lamang ang pinamumunuan niya. Gusto ng prinsesa na linisin ni Elsa ang kanyang likod. Isa itong diplomatikong pamamaraan, walang nakatago. Ang lahat ng iba pa ay pag-ibig lamang. Naguluhan sina Athena at Elsa, ngunit kalaunan ay sumunod sila. Nagtanong ang prinsesa tungkol sa mga taga-nayon. Sinabi sa kanya ni Athena na nagmamalasakit sila sa isa't isa araw-araw. Para sa prinsesa, iyon ay pag-ibig. Napakalaki ng ludo at maraming lupa para mabuhay ang mga taga-nayon. Gayunpaman, hindi ini-scrub ng prinsesa ang likod ng dalawang dalaga gaya ng ipinangako. Binalot niya ng tuwalya ang kanyang sarili at umalis, sinasabing sabik na siyang makilala si Barky. Tinanggap ni Francis ang gawaing ito. Sa gabi, ipinagtapat ni Barky sa doktor ang kanyang pasanin. Malaki ang kanyang pagmamalasakit sa mga taga-nayon at nais niyang tulungan sila, ngunit hindi ito madali. Wala siyang maalala maliban sa pagnanais na bumalik sa kabilang panig ng pader. Sa ngayon, labis na naguguluhan ang kanyang puso. May sarili ring dahilan ng doktor kung bakit siya nanatili rito at ayaw niyang pumunta sa ludo. Determinado si Barky na masira ang pader. Pag-uwi niya, hihingi siya ng tawad sa mga taga-nayon. Biglang lumipad si Francis, sinunggaban si Barky para dukutin papunta sa ludo. Ang paniniwala niya ay protektahan ang puso ni Prinsesa Fiona. Nagbagong anyo si Barky at susuntukan niya ang sinumang haarang sa kanyang daan. Ginaya niya ang sarili niya habang nakapalibot kay Francis, pinagbabantaan itong lilipad ng mataas at dadalhin siya lampas sa pader. Sa loob, nasisiyahan pa rin ang mga taga-nayon sa pagkain. Lumapit si Shuvi kay Benjo, gustong humingi ng tulong sa kanya. Pinalipad ni Francis si Barky ng mataas, ngunit mabilis silang naharangan. Sa kalangitan ay maraming pandepensang aparato sa paglipad. Nasubukan na niya ito dati, hindi niya inaasahan na magiging ganito kadelikado ang kalangitan. Kung lilipad pa sila ng mas mataas, aatakihin sila. Minsan ay inakala niyang ang mga sandatang ito ay mga bituin ng yelo na nagre-refleksyon sa pader, ngunit hindi pala. Hindi na sila makakapunta pa dahil ang pader ay tinatakan ng kagustuhan ng isang tao. Hindi maaaring sirain ni Barky ang pader at tumawid sa kabilang panig. Gusto ni Francis na masunurin siyang sundan ni Barky pabalik sa ludo, ngunit matigas ang ulo niyang tumanggi. Kailangang gumamit ng puwersa si Francis.
Nang makakita ng kakaibang simbolo, hinawakan ito ni Barky na parang nalulunod na nakahawak sa mga dayami. Nakikipag-usap si Shuvi sa mga ministro. Maaari siyang bigyan ng Ludo ng asylum dito sa kondisyon na ipagpalit ang sikreto ng Reika. Bilang kapalit, gusto rin malaman ni Shuvi ang proseso ng Ludo para mapabuti ang mga Bindwarper. Maraming beses nang hinarap ng Reika si Francis, ngunit sa pagkakaalam niya, ang Brehite nito ay walang kakayahang lumipad. Malamang na nakialam ang Ludo para idagdag ang kakayahang lumipad, ngunit tanging si Francis lamang ang makakagamit nito. Kaya, umaasa si Shuvi na makakatulong sa paglalapat nito ng malawakan. Bumukas ang pinto, iniulat ng isang sundalo na nagpakita ang rekuho. Tuwang-tuwa ang mga tao, iniisip na magiging kapaki-pakinabang sila sa prinsesa. Nawalan ng malay si Barky at dinala, naiwan ang doktor na mag-isa at walang magawa. Nang marinig na maaari silang manirahan sa Ludo, tuwang-tuwa ang mga taga-Nayon. Inisip ng matandang lalaki sa Nayon na hindi na nila kakailanganin ang ship at gusto niyang muling itayo ang Nayon. Ibinalik ni Francis si Barky tulad ng hinulaan ni Shuvi. Alam niyang hindi iiwan ni Francis si Barky, kaya ipinadala niya si Benjo para magbantay at tumulong. Sa mesa ng negosasyon, sinabi niyang maaari niyang ipagpalit ang diagram ng Granger at babalik siya sa ship para kunin ito. 2 ministro ang gustong mag-escort sa kanya. Nang lumabas si Shuvi kasama ang 2 escort, sumugod si Benjo para atakihin sila. Kasalukuyang nakatali si Barky sa isang kakaibang silid. Nagpakita si Francis na nakasuot ng maskara at nagsasalita sa napaka-tense na tono. Itinutok niya ang baril, hinihiling sa doktor na magtrabaho ng mabilis. Inihanda niya ang eksperimento, ngunit kailangan muna ng isang koro upang lumikha ng kapaligiran. Pagkatapos ay tinusok niya si Barky, na nagpapatunay na wala siyang paniniwala. Nagising si Barky mula sa sakit, hiniling kay Francis na tanggalin ang kanyang maskara, ngunit sinampal siya ng taong nasa harap niya, tinatrato siya bilang isang hamak na paksa ng eksperimento. Lilinawin nila ang kanyang kapangyarihan na kontrolin ang Brehite ng walang paniniwala, hahanap ng paraan para makontrol ng sinuman ang Brehite. Sa labas, narinig ni Shuvi ang lahat. Napansin niya ang isang switch sa kama kung saan nakahiga si Barky. Gusto niyang paputukan ito ni Benjo kaagad. Sinamantala ang pagkanta ng doktor, tinutok ni Benjo ang switch at pinindot ito. Napabitaw si Barky at kinurekta niya ang galit na doktor. Gumamit si Shuvi ng usok para tulungan si Barky na makatakas. Hinabol sila ng taong nakamaskara. Nang mabasag ang maskara, nakakagulat na matuklasan na ang prinsesa mismo ang tao, hindi si Francis. Nang makita ang mukha nito, labis siyang nagalit. Batay sa reaksyong ito, tila may 2 personalidad si Prinsesa Fiona. Ang pangalawang personalidad ay determinadong tapusin ang sinumang makakita sa kanya. Inimbitahan sa Ludo, mainit na tinanggap ang pangkat ng Granger. Samantala, si Barky ay naging isang buhay na paksa ng eksperimento. Ang mahiwagang kabalyero na nag-utos sa doktor ay lumabas na si Prinsesa Fiona na may binagong pagkakakilanlan. Napilitan si Shuvi na maghagis ng mga smoke bomb para matulungan silang tatlo na magpatuloy sa pagtakbo. Pinaghihinalaan niya na ang prinsesa ay may maraming personalidad, isang bagay na hindi pa rin niya maipaliwanag. Mabilis na umatake ang prinsesa sa lahat ng bagay, sinisira ang anumang maabot ng kanyang espada. Agad na gumanti ng atake si Barky. Maingat na pinigilan ni Benjo si Barky, na pinipigilan siyang gumanti. Kung ang prinsesa ay masugatan, kahit sa isang maliit na kalmo lamang, ang mga taga-Nayon ay walang awang paaalisin mula sa Ludo. Sa panig na ito, mabilis pa ring gustong tapusin ng prinsesa silang lahat sa isang mabilis na galaw. Inaangkin niya na ito ang kanyang pag-ibig. Walang ibang magawa ang tatlo kundi ang tumakas. Sa gitna ng kaguluhan, walang oras si Shuvi para mag-isip ng plano. Mabilis na itinapat ng prinsesa ang kanyang espada sa kanyang leeg. Takot na umiyak si Benjo, halos mabasa ang sarili. Nagpakita si Francis, na personal na pinigilan ang prinsesa. Sinabi niya na siya mismo ang haharap sa gawain ng prinsesa, na hahayaan siyang ligtas na makabalik sa palasyo, pagkatapos ay kinas ang kanyang sapatos. Sinabi ni Barky na isa talaga siyang demonyo dahil sa pagnanais na mag-eksperimento sa mga tao at pagkatapos ay tadteren ang mga ito. Masayang itinapon ng prinsesa ang kanyang espada at tumakbo palayo. Tila lumubog ang bansang ito sa isang madilim na kalaliman.
Ang nakita ng lahat noon ay pang-ibabaw lamang. Upang protektahan ang sekreto ng prinsesa, tatapusin ni Francis ang lahat ng nakasaksi sa pangyayaring ito. Naisip ni Barky na ang pagtakbo ang pinakamahusay na opsyon. Nagbago siya, hinayla sina Shuvi at Benjo upang makatakas sa pagkubkob. Agad na tinawagan ni Francis ang command, iniulat ang sitwasyon at hiniling ang pag-deploy ng planong kontra-atake. Samantala, gumamit ang prinsesa ng isang sikretong daanan. Sa silid-aklatan, bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo, nalulungkot sa kanyang kalagayan. Sabik pa ring tulungan ni Athena si Barky. Nagpalit na siya ng damit at kumuha ng isang bindwarper. Tumingin siya sa malayo nang may nag-aalalang mga mata, ngunit pinigilan siya ni Elsa, nagmamakaawa na huwag umalis. Gusto ni Athena na tulungan sina Barky at ang doktor, nag-aalala na hindi niya kayang basagin ang pader ng mag-isa. Bagamat medyo matatag na ang emosyonal na kalagayan, hindi pa rin tunay na handa si Elsa. Kalahati ng kanyang isipan ay nagugulo pa rin sa biglaang pagkawala ng kanyang tinubuang bayan. Dati silang may mapayapang lugar, na ngayon ay naging abo na. Biglang lumipad si Barky at inatake ang nayon at bago pa siya makabangon, gumagala siya sakay ng isang malaking ship, pagkatapos ay pinilit na maging bagong pinuno ng nayon. Ang pasanin na iyon ay hindi kailanman magaan. Kung aalis si Athena, haharapin ni Elsa ang lahat ng mag-isa nang walang mapagkakatiwalaan. Alam niyang makasarili siya, ngunit hiniling niya kay Athena na hayaan na lamang niya ang pagiging makasarili na ito para sa kanyang sarili. Niyakap siya ni Athena, humingi ng tawad dahil hindi niya napagtanto kung gaano kahirap ang mga bagay-bagay. Hindi inaasahan, pareho nilang natuklasan sina Barky at Francis na nag-aaway ng matindi. Papalapit na, karga ni Barky si Shuvi at si Benjo kaya hindi niya mahati ang sarili para lumaban ng buong lakas, habang si Francis naman ay may malaking kalamangan sa paglipad. Iniunat niya ang kanyang mga braso, sinusubukang hawakan ang kanyang kalaban, ngunit biglang nawalan ng momentum. Tumigil si Francis sa pagpipigil. Tinanggal niya ang kanyang bindwarper, handa nang harapin ito ng direkta dahil hindi siya gumagamit ng mga ordinaryong tao. Sa sandaling iyon, sumugod ang doktor, at pinigilan siya. Natigilan ang lahat nang marinig nila siyang sumigaw na kapatid niya si Francis. Dati siyang bahagi ng imperyo, at siya ang dahilan kung bakit ang prinsesa ngayon ay may maraming personalidad. Hindi siya patatawarin ni Francis sa pag-iwan sa prinsesa. Determinado si Francis na tapusin siya. Tinanong ng doktor si Francis kung sigurado ba siya dahil ang pagpaslang sa kanya ay nangangahulugan na hindi na makakabangon ang prinsesa. Tunay ngang naging ganito ang prinsesa dahil sa kanya, ngunit umalis siya ng bansa upang maghanap ng lunas para sa kanya. At ngayon, kailangan niya ang utak ni Shuvi upang makumplito ang pananaliksik na iyon. Maraming kakaibang bagay sa ship. Iniisip niya na maaaring may isa pang lunas upang pagalingin ang prinsesa. Kayang sirain ni Barky ang Brihites nang hindi pinapaslang ang kanilang mga controller, na nangangahulugang kaya nilang burahin ang mga paniniwala nang hindi sinasaktan ang mga tao. Matatag pa rin ang paninindigan ni Francis sa kanyang mga paniniwala, ayaw bumitaw. Gusto lang niyang tapusin ang lahat ng nakakaalam ng sikreto ng prinsesa at wala na siyang magawa kundi panuurin ang pagtakas ng grupo ni Barky. Dinala sila ng doktor sa mga imburnal sa ilalim ng lupa, kung saan nagpasya siyang sabihin sa kanila ang lahat. 5 taon na ang nakalilipas, nasawi ang hari, na nag-iwan ng 40 tagapagmana. Sa kanila, ang kasalukuyang prinsesa ang napili. Mahilig siyang magsanay sa paglipad, at madalas na sinasanay ni Francis ang paggamit ng mga glider kasama niya. Minsan, noong pareho silang lumilipad ng mataas, nasa ibaba siya at aksidenteng pinaputukan sila sa pag-aakalang inaatake sila ng mga ibon. Ang putok ang naging dahilan ng pagkahulog ng dalawa at alam niyang kasalanan niya iyon. Mula sa araw na iyon, nagsimulang magkaroon ng maraming personalidad ang prinsesa, at kapag malapit lamang siya sa 2 taong ito ay sa kanya napapanatili ang ilang kontrol. Kalaunan, ang kanyang kapatid na si Francis ay nagsimulang kumilos ng kakaiba, maraming beses na gustong saktan siya. Kinailangan niyang umalis sa imperyo, naghahanap ng mga paraan upang iligtas ang prinsesa at pagbayaran ang kanyang pagkakamali. Samantala, bumalik na ang hari ng Reka. Mabilis niyang napagtanto ang balak ng kanyang malapit na chancellor, ngunit pinanatili niya ito sa kanyang tabi, dahil nakita niyang kapaki-pakinabang pa rin ito. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Keith,
Napansin niyang lubusan niyang sinanay at dinidisiplina ang kanyang sarili. Kaya, nagpasya siyang palayain ito. Pagkatapos noon, inorganisa ng hari ang pagpaslang sa rebeldeng pinuno ng pamilya na kanyang napigilan. Bago masawi, tinawag ng pinunong iyon ang hari na mahina. Bilang tugon, binigyan lamang siya ng hari ng isang bindwarper, na nagsasabing lalaban siya ng personal. Natapos ang labanan sa isang iglap. Bagamat nakasuot ng baluti ang kalaban habang gumagamit lamang siya ng isang kumbensyonal na sandata, natalo siya ng hari sa isang atake. Sinamantala ang kaguluhan ng mga sundalo, agad niyang inutusan ang mga paghahanda upang salakayin ang imperyong Ludo. Sa nayon ni Athena, lahat ng mga taga-nayon ay nabihag dahil hindi sinasadyang nalaman ng grupo ni Barky ang sikreto ng prinsesa. Nangako si Francis na mananatili, gagamitin ang lahat ng mayroon siya upang protektahan ito. Sa sandaling iyon, nagpadala ng malamig na mensahe ang hari ng Republika. Ipinahayag niya na magsisimula ang pagsalakay bukas, na binibigyan sila ng eksaktong isang araw para sumuko. Nang marinig ang balitang ito, biglang nagbago ang personalidad ng prinsesa. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng maliwanag, at ipinahayag na hahamunin niya ito. Ginamit ng prinsesa ang kanyang kabilang mukha upang direktang kontakan ang doktor, sinasabing oras na para tapusin niya ang Reika at ito ay isang tunay na digmaan. Sinabi ng doktor na ang proseso ng paggawa ng Brehite ay hindi pa kompleto, ngunit galit na pinagbawalan siya ng prinsesa na magkomento, idinagdag na tatapusin niya ang lahat ng walang pagbubukod. Iniutos niya na gamitin ang lahat ng armas na mayroon ang Ludo. Magsisimula ang labanan sa tanghali ng susunod na araw. Nang marinig na malapit na ang deadline, kailangan pa rin ng doktor ng kaunting musika para gumana. Gusto ni Francis na pumunta ang prinsesa sa kanyang silid at magpahinga, ngunit nagalit ang prinsesa na may nangahas na utusan siya. Lumuhad si Francis, sinasabing pinaglilingkuran lamang niya ito. Tumanggi ang prinsesa, tumayo, naiinis kay Francis. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang normal na anyo. Nagmakaawa si Francis na matauhan siya, ngunit sa palagay niya ay hindi na niya kayang magtiis pa. Pagkatapos ng mga salitang ito, muling pumalit ang ibang personalidad. Naniniwala siya na sa paparating na paghaharap sa Reika, hindi sila maaaring manalo kung ang mahinang prinsesang iyon ang namamahala. Ngayon na ang panahon para pamunuan niya ang Lingoland. Hindi niya hahayaang may sumalungat sa kanya. Hindi maintindihan ng mga ministro ang nangyayari sa prinsesa dahil maliwanag na hindi sila handa sa digmaan. Isang anunsyo ang ginawa sa lahat ng mamamayan ng Ludo na makikipagdigma sila sa Reika sa loob ng 2 araw. Naniniwala sila na hindi matatalo ang agham. Hindi makapaniwala ang mga tao na gusto ng prinsesa ng digmaan. Nakarinig sila ng mga bulong-bulungan na nagbago na ang prinsesa, ngunit nagkakaisa sila sa pagnanais na talunin ang Reika. Sa isang maliit na kubo sa tabi ng ilog, nagdala ang doktor ng pagkain para sa mga batang umaasa sa bahay. Natuklasan ng prinsesa na naihayag na ang pangalawang personalidad. Magkakaroon ng digmaan, na masamang balita sa maraming aspeto. May opinyon si Shuvi, ang unang problema ay sinunod ng doktor. Lumalabas na sinunod ng mga ministro ng Ludo ang utos ni Francis na pumunta rito. Gayunpaman, isang misteryosong babae ang nagpakita mula sa kung saan, na sinalubong ang doktor pauwi. Pinalayas din siya ng ministrong iyon, isang misteryosong tao ang naghihintay sa kanila. Ito ay isang taong walang sino man sa Ludo ang nang-ahas na homanin. Lahat ay dinala sa palasyo kung saan ang nakapalibot na arkitektura ay pawang karumal-dumal. Sa gitna, isang chubby na lalaki ang nakaupo at kumakain. Siya ang Supreme Selector at matagal nang nakarinig ng mga chismis ang doktor ngunit hindi niya inakala na siya ay totoo. Ito ang Supreme Selector na si Randy, isa sa 6 na Supreme Authorities, ang taong pumipili ng trono. Sinabi niya na nagdala ang doktor ng isang kawili-wiling grupo ng mga tao, na nagpapahintulot sa kanya na masiyahan sa bagong kasiyahan ng ilang sandali, ang Supreme Brain ng Reika, ang Ludo Doctor, at ang lalaki mula sa kabila ng pader. Humakbang pasulong si Barky, wala siyang alam tungkol sa kanyang sarili, ngunit alam niyang ginagawa ng lahat ang kanilang makakaya. Gayunpaman, hindi niya nararamdaman ang nararamdaman ni Randy, at hindi niya iyon gusto. Hindi nagustuhan ni Randy, naglabas ng kapangyarihan na nagpatamba kay Barky. Mayroon siyang bindwarper sa kanyang katawan.
Kahit siya ay hindi alam kung gaano siya kalakas. Kaya't inilubog niya ang kanyang sarili sa kagalakan at kasiyahan, na ginagawang nababagot at tamad ang kanyang sarili. Kung seryoso siya, natapos na sana ang mundong ito. Dumating na si Supreme Secretary Peter. Pumasok siya, sinasabing si Francis ay nagbibigay pansin sa doktor. Hindi siya naparito upang lumaban kundi upang ibalita na ang ibang personalidad ni Fiona ay nagdeklara ng digmaan. Alam ni Randy ang lahat dahil ang trono ni Fiona ay pinili niya, kaya naman ang iba pang mga tagapagmana ay pumupunta upang aliwin siya. Tumingin-tingin si Benjo sa paligid. Nandito na ang ibang mga prinsipe at prinsesa. Naisip ni Randy na mas mabuti na ito kaysa sa mapaslang sila para maiwasan ang rebelyon. Kinaawaan niya sila at ginawang alipin. Nang ma-excited si Fiona, ibinigay niya ang dugo niya rito. Iniisip na makakatulong ito sa kanya na mas mabilis na gumaling, na gagawin siyang mas angkop para sa trono. Labis na nagulat si Francis. Alam lang niya na napakahirap ng operasyon, hindi dahil ginamit nila ang dugo ni Randy. Kahit alam niya ito, wala nang magagawa ang doktor. Iniulat ng ministro na nagpasya ang prinsesa na tapusin ang mga taga-nayon. Gusto ng prinsesa ang Granger ship, kaya gusto niyang tapusin si Elsa at kunin ang kanyang Bindwarper. Hindi maintindihan ni Elsa ang baluktot na pag-ibig na ito. Dahil nabaliw si Fiona, sa halip na hayaan ang isang mahirap na bansa sa malayong lugar na magmay-ari ng ship na pandigma, kokontrolin niya ito mismo para durugan ang Reka. Gumawa ng isa pang panukala ang prinsesa. Gusto niyang mangako si Elsa na susundin siya, pagkatapos ay putulin ang kanyang dalawang binti at panatilihin siya sa unahan ng ship. Kung tatanggi si Elsa, masasawi ang lahat ng taga-nayon. Pinalaya ni Randy ang grupo ni Barky. Naghanda rin siya ng planong kapalit para sa prinsesa kung sakaling masawi ito. Sa labas lamang ng kuweba, ang kanilang grupo ay inatake ng mga Brehite. Sa kabilang banda, hindi na matiis ni Elsa ang pagiging pasaway ng sunod-sunod na tao. Lalaban siya sa kondisyon na kung siya ay mananalo, dapat palayain ng prinsesa ang lahat ng mga taga-nayon. Nainas ang prinsesa, hindi niya tinatanggap ang sinumang nag-uutos sa kanya. Humakbang si Francis, iminungkahi na sumang-ayon kay Elsa, hinayaan itong sumang-ayon at maging puno ng pag-asa, pagkatapos ay masawi sa pagsisisi. Ano pa bang wakas ang mayroon para sa isang talunan na nang ahas na hominin ang prinsesa? Tiwala ang prinsesa na mananalo rin si Brehite, kaya pumayag siya. Pumayag si Elsa sa labanan, mas mabuting magpumiglas kaysa masawi dito. Pareho silang nagbago at walang laban si Elsa kay Francis. Sa labas, si Barky ay balisa dahil gusto niyang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Ang kanyang Brehite ay nagkaroon ng mga pakpak, nakatakas sa pagkubkob, at lumipad sa kalangitan. Bago ibigay ni Francis ang huling atake, lumipad si Barky upang pigilan siya. Hindi makapaniwala si Francis na natuto na si Barky na lumipad. Ipinahayag ni Barky na tatapusin niya si Francis. Gayunpaman, hiniling ni Elsa sa kanya na umatras. Gusto niyang harapin mismo si Francis dahil nangako ang prinsesa na palalayain ang mga taga-nayon kung matatalo niya si Francis. Sinabi ni Francis na hindi niya alam ang kanyang mga limitasyon. Unti-unting nawawala ng kahinahunan ang prinsesa. Binati ni Barky si Elsa ng magandang kapalaran at gusto niyang gamitin siya nito. Gaya ng nabanggit kanina, tanging siya lamang ang makakapagligtas sa kanyang sarili, ngunit sa palagay niya ay makakatulong siya. Nagbagong anyo si Barky bilang isang espada. Nataranta ang prinsesa na iniutos ang pagpaslang sa lahat ng mga bata at sa buong nayon. Hiniling ni Francis sa prinsesa na tumigil. Ito ay isang tunggalian sa pagitan ng mga kabalyero. Ayaw niyang mawala ang kanyang karangalan. Pagkatapos ay nagmadali ang dalawa sa labanan at hinati ni Elsa si Francis sa gitna. Dahil ayaw niyang masawi si Francis, bumalik ang prinsesa sa kanyang orihinal na personalidad. Mabuti na lang at buo pa rin si Francis. Sinabi niya na ang kapangyarihan ni Barky ay tunay na mahimala. Tumakbo ang prinsesa, pakiramdam ay napakaswerte. Ngunit mabilis na pumalit ang ibang personalidad, na nagpahayag na tatapusin niya si Francis. Wala na siyang pakialam sa kanyang pangako kay Elsa. Gagamitin niya mismo ang Bindwarper para kumilos. Sumigaw si Shuvi na tumigil siya, ikinwento kung paano siya binigyan ng dugo ng Supreme Selector, na naging sanhi ng pagkahati ng kanyang personalidad. Nabigla si Francis, sinubukan ng lahat na makipagkatuwiranan sa prinsesa, ngunit tumanggi siya, at nagbago ang anyo.
Sa kanyang kalooban, pinigilan siya ng tunay na prinsesa na si Fiona. Noon pa man ay takot na siya sa lahat, ngunit ngayon alam na niya na kaya niyang tanggapin ang pangalawang personalidad at pasanin ang pasanin ng mga buhay na nawala dahil sa kanya. Gusto niya ng isang mundong puno ng pagmamahal, kaya nagpasya siyang kontrolin ito mula ngayon. Nawala na ang pangalawang personalidad at binawi ng prinsesa ang kanyang singsing at humingi ng tawad sa lahat. Ligtas na rin ang mga taga-nayon. Sa kabilang banda, tumatawa ng napakasama si Randy. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, tila hindi maiiwasan ng prinsesa ang digmaan. Pinayuhan niya ang mga taga-nayon na umalis upang maiwasan ang pagkaladkad sa labanang ito. Lalaban si Prinsesa Fiona upang protektahan ang bansa mula sa Republika ng Reika. Ipinahayag niya na ako siya ng responsibilidad. Nag-alok si Elsa na tulungan siya at sila rin ay tinutugis ng Reika. Kaya, bumuo ang dalawa ng isang alyansa. Isang binata na may nawawalang mga alaala ang naglakbay upang bumalik sa kabilang panig ng pader sakay ng barkong Granger kasama ang mga taga-nayon ng Edger. Pagkatapos ng hindi mabilang na mga hamon, ang Imperyong Ludo, isa sa dalawang superpower sa Lingoland, ay tinanggap ang nayon ng Edger. Gayunpaman, ang prinsesa ng Ludo ay nagtataglay ng isang nakatagong pangalawang personalidad na nagtulak para sa digmaan laban sa natitirang kaharian, ang Republika ng Reika. Nakilala ni Barky at ng kanyang mga kaibigan ang kataas-taasang tagapili ng Ludo na nagngangalang Randy, at nalaman na ang ibang personalidad ni Fiona ay nagmula sa kanyang pagsasalin ng dugo. Alam ni Francis at Doktor ang katotohanan, pinigilan ang kanilang mga emosyon. Hinarap ni Fiona ang kanyang ibang personalidad, tinataka ng uhaw sa dugong halimaw na iyon, at bumuo ng isang alyansa kay Elsa at sa mga taga-nayon ng Edger. Haharapin ng Republika ng Reika ang Imperyong Ludo. Malapit nang sumabog ang pinakamalaking labanan sa kasaysayan ng Lingoland. Mataas ang pagkakatayo ng emperador, namumuno sa kanyang hukbo. Dadalhin ng Republika ng Reika ang kagustuhan ng pader at pag-isahin ang Lingoland. Ngayon ay kailangan niyang durugan ang Ludo. Si Rin ay naging kanang kamay ni Keith, determinadong talunin si Shuvi ng sama-sama. Pagkatapos ng isang malakas na sigaw upang himukin ang kanyang mga tropa, sumakay ang emperador sa kanyang kabayong pandigma at umalis. Naisip ni Keith na dapat siyang sumunod agad. Tila tuwang-tuwa ang emperador tuwing mayroon siyang kalaban. Sa Ludo, tinawag ng prinsesa ang hari ng Reika na isang maruming matandang lalaki. Sa panahong ito, labis na nag-aalala si Prinsesa Fiona, hindi sigurado kung mapapamunuan niya ang bansa sa tagumpay tulad ng nagawa ng kanyang agresibong personalidad. Dahil ang ibang personalidad na iyon ang nagpasiklab ng hindi kanais-nais na digmaang ito, iniisip niya na kasalanan niya ang lahat ng hindi niya makontrol ang kanyang kabiyak. Hindi na siya magtatago pa. Palagi nilang itinatago ang kanyang hati na personalidad bilang isang lihim. Tinakpa ni Francis ang kanyang malupit na mga aksyon, ngunit gusto niyang linawin ang lahat. Iyon lang ang magagawa niya sa paghila sa lahat sa digmaang ito. Iniisip ng mga ministro na hindi ito magandang ideya. Nagkakaisa ang bansa dahil sa kawalang kasalanan ng prinsesa. Ang pagsasabi ng katotohanan sa mga natatakot sa digmaan ay magdudulot lamang ng kaguluhan. Ang tanging paraan para panagutan niya ang bansa ay ang manalo sa digmaang ito. Sa totoo lang, lahat ng hinikayat ng mga ministro sa kanya ay bahagi ng pakana ng nasasakupan ni Randy. Samantala, si Shuvi at ang doktor ay nagsusumikap sa pananaliksik. Ang Brehite ay nabubuo mula sa mga nanoburst kapag tumutugon sa matibay na paniniwala. Ang soulless yung metal sa ilalim ng lupa ay lumalabas na mga partikulo ng paniniwala. Tila tuwang-tuwa si Shuvi tungkol dito at iminungkahi niya sa doktor na subukan ang paggawa ng artificial na mga bindwarper. Dahil sa isip ni Shuvi, nalutas ng doktor ang lahat ng mga puzzle. Muling tinawag ng prinsesa sina Elsa at Athena sa bathtub kung saan sila maaaring mag-usap ng hindi naririnig. Ipinagtapat niya na maaaring hindi siya ang tamang tao para sa trabahong ito. Ang isa pang personalidad ay mas malakas at mas angkop sa pamumuno. Natatakot siya na ang mga inosenteng tao ay mahuhulog kung siya ay mabibigo. Sa kaunting paghihikayat, unti-unting nagiging mas masaya ang prinsesa. Nagpasya si Barky na sasali rin siya sa labanan sa halip na mag-obserbe sa pagbasag ng pader at pag-iwan sa kanyang mga kaibigan. Ang hukbo ng Reika ay 3 beses na mas malaki kaysa sa Ludo. Ayon sa mga kalkulasyon ni Shuvi,
Nais ng emperador na ganap na mangibabaw sa ludo, kaya aatakihin niya ang pinakamalakas na bahagi ng ludo upang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Habang ipagtatanggol ng grupo ni Elsa ang pinakamahinang bahagi, inilunsad na ang barkong pandigma. Labis na nag-aalala ang mga tao ngunit naniniwala sa hukbo ng kanilang bansa. Gaya ng ipinangako, magkakaroon ng matutuluyan ang mga taga-nayon ng Edger. Gayunpaman, tinalikuran na ng matandang taga-nayon ang kanyang sarili. Sawang-sawa na siyang paglaruan ng mga nasa mataas na uri, ayaw na niyang ma-involve ang doktor sa kanila. Hinarap siya ni Francis, gusto niyang mabawi ang dating lakas nito. Simula ng aksidenteng mapaputukan ang kanyang kapatid, nandidiri na siya sa kanyang sarili. Galit na inihagis ni Francis ang Bindwarper, gusto niyang patunayan nito ang kanyang sarili. Malapit nang maganap ang labanan. Hanggang ngayon, napanatili ng Lingoland ang balanse hanggang sa magpakita si Barky. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, nakikita ni Shuvi na imposibleng pumunta sa kabilang panig ng pader. Kaya, gusto niyang maging pinuno ni Lingoland si Barky. Ang labanang ito ay sisira sa Ludo at Reika. Pagkatapos, pag-iisahin ni Barky ang lupain at kokontrolan ang pader. Sa kagustuhan ng Reika at teknolohiya ng Ludo, babagsak ang pader. Sa pagkakataong ito, ang pinakamalaking kaaway ni Barky ay si Keith. Gaya ng hinulaan, sumalakay ang Reika, sa ilalim ng pamumuno ng dalawang general, ang pinakamalakas na lugar ng Ludo. Handa nang harapin ni Francis ang hamon. Sa panig na ito, nakasagupa ni Shuvi at Barky ang grupo ni Keith at Rin. Sumugod si Ri upang harangan si Barky, na lumikha ng pagkakataon para makalapit si Keith. Inutusan ni Shuvi si Elsa na panatilihing matatag ang battleship habang patuloy niyang pinaputukan ang maliliit na tropang sumusulong. Ginamit ni Barky ang kanyang splitting technique para guluhin si Ri, pagkatapos ay lumipad pataas sa kalangitan, hinayla si Keith pataas. Ibinaba niya ito para atakihin ni Shuvi, na lumikha ng isang loop na pumipigil kay Keith sa pag-react. Galit na galit si Keith at itinuring si Shuvi na duwag, ngunit hindi tumugon si Barky. Nang malapit na niyang tapusin ang labanan, nagpakita si Rin, sumugod upang harangan ang atake at kumapit kay Barky upang paganahin ang isang bomba. Sa mapagpasyang sandali, napilitan si Barky na tanggalin ang kanyang Bindwarper upang maiwasan ang pagsabog, nagtamo ng mga pinsala ngunit nakaligtas pa rin. Gumanti siya ng mga pag-atake at tinalo si Rin. Pagkatapos, nag-transform si Barky bilang isang espada na ibinigay kay Athena, na nagbigay daan sa kanya na umikot at linisin ang natitirang puwersa ng kaaway. Natamba si Keith sa ilalim ng sunod-sunod na light artillery mula kay Shuvi. Sa kabilang harapan, gumamit ang hari ng maruruming trick, na naging dahilan upang itapon si Francis sa palasyo. Nang marinig na natalo si Keith, nag-utos siya ng pag-atras. Pagkatapos ng labanan, lumapit si Shuvi kay Barky. Tinanong niya kung bakit hindi niya tinapos si Keith. Sinabi lang ni Barky na gusto niya siyang mabuhay nang sa gayon sa hinaharap, kapag nagkaisa na ang mundo, ay magkikita silang muli bilang magkaibigan sa halip na magkaaway.